mabiyaya at mapagpalang Sabado po sa inyo mga kadeboto. Welcome sa panibagong episode ng ating podcast na kung saan makaka-relate ang milyon-milyon nating mga kadeboto sa ating kwentuhan at usapan. Ako nga po pala si Brother RJ. At dito po sa Kadeboto Podcast, kung saan pag-uusapan natin ay tungkol sa buhay at pananampalataya. This is your host po, Brother Jacob. At ako naman po si Brother Adrian and welcome to Kadeboto Podcast! Yan! At ito ang Kadeboto Podcast! Yun, mga brother. Magandang araw. Lalaki sa inyo. Magandang dalawa. Sabado sa iyo, Brother Jacob. At syempre, sa ating guest na host sa araw na ito. Parang pamilyar si Sir Brother Adrian. Inagahan ko talaga para sa Oo, araw na to. maaga niyan. Kanina pa rito yan. Nahiya nga ako bigla. natin before si Yes, Brother naging Adrian. guest natin si Brother Adrian nung episode, I think 4 yata o 5. Pero this time, hindi siya guest. Hindi siya guest. hindi siya Kundi siya ay kasama natin sa episode na to bilang co-host. Wow. Thank you Yeah. po. Isa pong karangalan ang mapasama sa inyong Naku po. hanay. Naku po. Lalo na po kami, isang napakalaking karangalan. No. na mapagbigyan. Mapagbigyan. ng pangalawang beses. Pangalawang beses, isipin mo, Anytime naman. ang aga niyang kanina bayan dito. Nahiya ako bigla. Uy, huwag niyo sabihin gabi na. Huwag niyo sabihin. Hindi. Salamat po sa chat. Yes, no. Ngayon pala, Brother Adrian, maraming salamat Thank you. na napagbigyan mo ang aming munting kahilingan na mapasama bilang co-host dito sa ating Kadeboto Podcast. Salamat sa last episode. Ay, last ko. Charot. Thank you. And I hope meron tayong matutunan na bago kasi medyo related sa inyo yung pag-uusapan natin. Ano? Pero bago yun. Congratulate ko muna syempre si Brother Adrian dahil yung episode niya noon, ang dami kong mga narinig na maganda feedback sa atin na ang galing. Saka isa sa mga favorite ko na episode yun. Walang seryoso isa. Ako rin. Uy, sincere tong reaction ko. Talaga. Sabi ko, walang etchos. Sincere din tong sinasabi namin. May pagkakataon nga, siguro mga sa isang araw, 2 beses ko pinanood. Wow. Promise, di ako nagbibiro. Dahil sa maaga kang dumating, sinasabi namin na sa'yo. Pwede nagdidiinan. Ay, sorry. Hindi. Babawi. Ayun, Brother Jacob. At napanggit ni Sir Adrian kanina na ang pag-uusapan natin ngayon ay talagang marami tayong mapupulot at special. At kaabang-abang itong episode na to. Dahil itong mga nakarang episode, pinapahagingan na natin itong taong ito Oo nga At salamat, tayo kanyang pinakinggan. Siya lang yung tanging nandito ng matagal na panahon. Oo. Hindi pa nag-first episode. Hindi pa nag-first episode. Tumagal pa. Dahil sa dami nitong ginagawa. Iyon. Busy At nga. dahil doon, sabi nga, save the best for last. Save the best for At last. hindi naman ibig sabihin last, huling pagkakataon nyo na ho kaming makikita. Parang mga pigil na pigil po kayo Parang medyo brim kayo Hindi, save the best for last. Kasi season 2 na tayo. Magkakaroon tayo ng mga parating na season. Yun. Siyempre dapat yung itong mga pahuli, talagang binubuhos na natin. Uy, akalain mo mag-season 2 na. Oo. Parang kailan lang, nag-record pa lang tayo ng episode 1. Nag-shoot pa lang tayo. Ngayon, nakailang episodes na tayo. Parang kailan lang, ang haba ng buho ko Oo nga, no? Oo, pala. At bago yan, i-shoutout na po natin ang kanya pong magaling na barbero. Ano bang pangalan ng inyong barbero? Boy pa naman. O yan, hindi. Medyo Medyo, yun ang tinatawag na isa
sa natutunan ko nung last episode, yung Yung kasa, kasa. yung human formation. Bilang isang lingkod simbahan, dapat syempre, grooming Yes. May ganun na pala. Siyempre, di So ba? ngayon mo lang naalala yun, nung naka 10 episodes na tayo. Hindi, may tinatapos kasi yung shoot. Teka, napapainom ako. Kaya Okay, meron sige. akong mga scene na ginawa ng mga nakaraan na kailangan longer ako. Dahil dyan, mga brother, bago natin simulan yung ating episode na special, shoutout muna tayo. Yes, shoutout muna tayo. Brother Jacob, unahan mo na. Sige, unang-una mga kapatid at mga kadiboto na nakikinig ngayong araw na ito kasama kami. Maraming salamat po sa patuloy po ninyong panonood. At pakikitambay ng ilang, imagine pag tayo ay nagsushoot, di naman tumatagalan ng ilang minuto. Yes. Nakikisabay talaga sila, kahit man isang oras, kung ano mang abutin, kung gaano katagal, nandyan pa rin yan. Maraming salamat po. At sabi ko nga po kanina, see you on season 2. Naway wag po kayong magsasawa na sumama. Then, palagi tsaka sa yung atin. paganda yung ating podcast. Yes. Isipin mo dati, 40 minutes lang tayo, pero itong last 2 episodes, umaabot tayo sa kalahating oras Yes. dahil syempre, mas lalo nating ginagalingan pa Yes. base sa mga nare-receive nating feedback sa ating mga kapwa kadeboto na nanonood sa ating podcast. At bago ko matapos, bago kayo mag-shoutout. Sige lang, shoutout mo, shoutout. Gusto kong batiin yung aking pong kumare, ang asawa po ng aking headlay. Kasi lagi niya akong pinapansin at viewers natin yon, hindi ko raw siya sinashoutout. Shoutout sa iyo, Marigoy, Tess Lalatag, ang Yes, aming pong Nanay Tess. ang butihing may bahay ng aming pong headlay. Hello po, Nanay Tess. Baka naman. Lagi nanonood sa atin yan. Baka naman po. At pag nanonood yan, kasi sa clinic sila nag-work eh. May malaki daw TV doon. So sikat na sikat tayo doon sa clinic nila kasi napapanood tayo ng mga pasyente doon. Habang nagtatanggal ng mga molar, molar teeth, no? O, ikaw naman, Brother Adrian. Yan, babatiin ko yung shoutout sa aking mga kasama sa The Feast Malabon. Hello, magandang gabi. Araw, bala kayo kung anong oras kayo manood. Nalalaglag ako kung anong oras na. Di okay lang yan. Di okay lang yan. Kita naman sa mata na ni Brother Jacob kung anong oras na. Tsaka sa, pabati sa aking Akutis Media page, mga photographer po natin yan sa Pilipinas. At shoutout din sa Gabay sa Biblia sa Radyo Thursday edition. Note po kayo 5 a.m. no? Makinig po kayo dahil si Jesus ang ating gabay habang buhay. Yun, amen. Shoutout po sa inyo, shoutout po. Ayan. Sige, ikaw, brother. Naman, simple lang, shoutout syempre sa ating mga milyong mga kadeboto na laging nanonood sa ating Sige, kaya mo matawid na Kaya mo yan. kahit ako naman magugulat to sa milyon kasi naman na-tense ako katabi ko Oy, grabe. Grabe. Tsaka shoutout lang sa mga taga-barangay San Jose dyan sa Mandaluyong City. May balangay tayo dyan. At kay Ninong Daddy Jim. Yan. Shoutout po sa inyo. At syempre, Game na. Simulan Wala na nang natin to. Let's get it on. Game na. Dahil oras Simulan na. na natin. Oras na, no? Okay. Paalam! Ay, di ba pala? Again, itong episode na to special. Kung ika nga ako may siopaw, special. Yung may pula. May pula. Oo, talaga. Diba ganun yung mga special, yung pula eh. Tulad nga na pag-usapan natin kanina, matagal natin tong hiniligawan Yes. itong magiging guest Totoo natin. Oo. May ingat po ngayon ng aking mga co-host, no? Medyo. Kasi di naman kami mag-uniform ng ganito eh. Oo nga, no? Oo, di ba? Uniform sila. Pag kami nagsiserve ng nakabarong, ibig sabihin pangdiinan yung araw. Pangdiinan yan. Oo. Oo. Usually, pag Thanksgiving, di ba, ito suot Oo, natin. totoo. Yan ang First sinusuot Sunday, ito suot. Di ba? Ibig sabihin, talagang pangdiinan. Kaya ang bisita natin yun, pakilala na natin. Game na. Kung kailangan, umarkila ka pa ng Mosigo para Tawagin mo. Sige na. Sige, Brother Jacob, pakilala mo na So, ang ating bisita. Ang bisita po natin ngayong Sabado na to ay lagi nilang naririnig yan na binabanggit natin. Sir Otep, sino ba si Sir nga Otep? ba si Sir Otep? Sabi nga sa atin sa mga iyos dito, si Otep ay asawa ni Otap. Ayan. Ang atin pong guest ngayong hapon, ngayong gabi, ngayong umaga, walang iba. Paalala kayo, ano oras yung pinapanood to? Walang iba kung hindi
ang head po ng HDN o Ios del Nazareno Affairs, si Sir Otep Mark Verdadero. Yun. Sir. Welcome, Brother Otep. Welcome po. Yun, napapatayo ako. Oh, thank you. Welcome po. Welcome po. Welcome. Yung mga kinakamayan, di ba? Oh, Sa welcome. presidente. Sir, welcome po. Maraming... Welcome po. Ayun, Araw po oo. sa ating lahat. Nagpagupit. Doon may Magandang paano araw po. May Siyempre. matawad pa para lalaban sa West Yeah. Philippines. Magandang hapon, magandang umaga po sa ating lahat, mga kadeboto. So ayan na po, yung mga palagi yung naririnig, Sir Otep, ayan na po siya. Meron na pong mukha. May Kasi mukha. laging ano lang eh, Grabe. pangalan lang Pangalan eh. na Oo. naririnig eh. Kaya. Kaya nga sabi ko, aba, itong episode na to talagang paghahandaan ko to. Sayang, Magpapagupit sana ako. pala nagputi din ako para mukhang magkakaklase tayo sa Oh, di ko, parang talagang forma. Pero kay Adrian, sabi nila, nagpangmalakasan daw. Parang may kulang sa kanilang ngayon, uniform. Anong kulang? Wala silang, ako nag-ID ako eh. Ay! Bakit wala kaya silang ID? Patay. No? Hindi. Sa ating mga Patay. ano. Sir, pwede Lumalabas yung pagiging ano. Pero At kaya pala dyan po walang ID. nagtatapos. Mga kadeboto, di nyo naman sinabi. Kidding aside lang. Hindi, si Brother Otep, talagang ano yan, pag tinignan niya isang Ios, gusto niya, pogi ang Ios. Mamaya, sasabihin niya sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng poging Ios. Yan. Kaya nagpagupit din ngayon ito eh. Oo nga, sir, eh. Talagang... Oo nga, no? Sa lahat ng episode, di siya pag-upit. Di siya pag-upit. Ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon lang. Nung diniscuss namin, sir, yung last time yung kasa, doon na naalala niya. Hindi, ang tsaka yung kailangan guest pa. din. Oo. Kasa, tas yung next guest. Galing nga. Di, tsaka si Presbal, Tatay Bal, tinatanong ako lagi, kailangan magpapagupit. Magupit. Tatay Bal, magupit na ako. Ayan, very good yan. Very good. Oh, very Ayan. good. Kamusta, Alright. Brother Otep? Kamusta po kayo? Mabuti Ayan, naman po sa awa ng Diyos. Ito, patuloy na naglilingkod at pinaglilingkuran ng ating pong Jesus Nazareno. At syempre, ang ating mga kadeboto at mga volunteers dito po sa Quiapo Church. Sobrang blessed lang talaga. Baka may gusto ko yung i-shoutout, sir. Bago natin simulan ng hot seat. Hot seat. Ano? Baka may gusto po kayong batiin. You have 30 Binabati ko minutes. siyempre lahat ng aming kura paroko kay Father Jade, Father Jade. Likwanan, maraming salamat sa tiwala at sa lahat ng mga nagdaang parish priest ng Quiapo Church, Bishop June, Monsignor Ding, ayan, mga naabutan ko. Siyempre sa aking pamilya, ang Verdadero family, Wow. Lacambra family at ang De Jesus family and Torero family, no? Shout out po sa inyo. Kamusta po kayo? Kamusta po kayo? At sa lahat ng ating mga members ng organization, especially the Ios del Nazareno Yun. Affairs Office, hindi ko na kayo isa-isain pa. Mabuhay po kayo. Dahil pag inisa-isa po kayo ni Brother Otep, aabutin tayo ng umaga. Ayun. Na sobrang dami. Sobrang dami kasi nila Oo, talaga. so ibig sabihin sa sobrang dami, ganun karami ang hinahandle niya. Every day. Grabe nga. Actually, ako, kasi nung sumali ako 2 years ago, nakakasalubong ko tong si Brother Otep. Kasi kapag sa simbahan, normal, nakakasalubong mo. Hello, may kinakaibigan mo. Not to expect na big ano pala siya. Kapag ka dumadaan siya, yan na, lumalapit na yung mga ihos. Ako na ilang, ang daming lumalapit. Kaya nagulat ako. Ito pala si Brother Otep. Hindi nga kami sa Facebook yun eh. Nag-glad pa eh, no? Pero matanong ko lang po kasi kayo mga ihos, no? Di ba, confirm na natin ngayon. Ay, hindi. Mamaya na. wala. Pero ang sa akin, Brother Otep, nakilala ko kayo as a simple church person kasi. Pero paano yung buhay ninyo bago mapunta dito sa Quiapo Sa Quiapo. o kung saan mang debosyon na meron po kayo? Sino si Brother Otep sa likod? Sa likod ng Nazareno. Sa likod. Balik yun eh. Oo, Bago. nga eh. Balik yun sa likod ng Nazareno. Bago yung journey niyo po dito. Dito sa Quiapo Church. Actually, talagang aktibo ako sa simbahan before pa. Especially sa choir. Wow. Shout out sa aking Choir parish, sa Immaculate Conception Parish, yan po sa Hindi Navaliches. ako naniniwala. The Sorbiamus Choir ang aking napasok. So Pwede talagang, parinig Pasambal man natin. mamaya, sa boses pa lang, di ba? Joke lang. Ayaw ko mapalo ng mic. Kabataan-wise, active sa church, no? From high school hanggang college. Tapos, HRM graduate talaga ako. Hotel and Restaurant Management graduate ako sa IRIST, Elohio Amang Rodriguez Institute of Science and Technology. No? Doon ako nag-graduate. So, saan mo na ng aking trabaho talaga, ang linya ko, napunta sa food and beverage industry. So, restaurant, hotels. No? Diyan umikot yung mundo ko sa pag-manage ng mga
restaurants, coffee shop, hanggang sa napunta sa Saudi Arabia para magtrabaho bilang isang manager ng so isang... nag-OFW Yes, din po OFW kayo. din. So, bilisan ko lang ng konti. Pero sa OFW, nung Saudi Arabia na ako, doon ko naman nakilala yung Singles for Christ. Okay. So naging active ako doon. Naging part ako ng banda, ng Exodus Band Wow. ng Saudi Arabia, ng Couples for Christ. Exodus Band no? Hanggang sa naging missionary sa Africa, part ng mission exchange ng Couples for Christ. Napagala ako doon. And right after nun, pagbalik sa Pilipinas, nag-seminary ako. Nagtaya ako sa Pero priesthood. sorry ilan taong ka sa abroad na 5 taon ako nagtrabaho sa Saudi Arabia. Oh. 5 taon. Yung missionary, sir, ilang years ka nag-missionary? Saglit lang naman yung parang mga 2 weeks ka lang ipapagada doon sa Uganda, sa Africa. Tapos, yun, composed of different missionaries from different organizations sa Middle East, Na from UAE, SFC. na SFC, from Dubai, Qatar. So ano yun bro, from Saudi Arabia, na nag-work ka ron, napunta ka ng Africa ng 2 weeks para Mag-mission. Mag-mission. Oh, Ang So, galing. doon ko na-realize na, may ano pala ako. Pwede pala ako. Calling, may calling calling, pala sa missionary. Takot nung una kasi syempre, Oo. gastos pa lang ang laki. Pero may daming sumuporta, daming support na nakuha. So, after nun, syempre, nasa missionary level na, parang sinubukan ko yung calling ko na isang calling. Although may nag-failed ako sa relationship sa marriage life siguro. So, nanay ko sa pagtawag ng priesthood. So, nag-stay po ako sa Holy Apostles Senior Seminary. So, naka-1 taon din ako doon. So right after mo mag-abroad nun, Oo. after ng pag-mission mo sa Africa, bumalik ka na Pilipinas Yes. at doon ka na pumasok sa seminaryo. Seminary, sa Holy Apostles Senior Seminary. Bali, ilang taon kayo nun, sir? Nung nag-seminaryo kayo? Ako parang 28. Ako 28 years parang old. ganun, oo. Okay. Parang ganun. Nasa ganung edad. So parang yung mga ganong age, di ba parang na siya, yung late, may tawag sa Late ganong age? vocation. Late Yes. vocation, oo. Yun ang specialty ng Holy Apostles. Late Yun, pang late vocation siya. Ang late vocation, kasi ang alam natin sa seminary, yung tipong bata ka lang, papasok. Minor ka sa- tuloy-tuloy, seminary. no? Tuloy-tuloy. Oo. Pero ito yung binuksan ni Cardinal Sin. Inopen niya ito. Na binuksan niya ito 1985, kaedad ko nga no? Parang ganong year niya binuksan. Inopen to sa mga young professionals na may calling pa din naman. So ibig Hanggang sabihin, 40 years bro, nung bumalik ka ng Pilipinas, diba? So yun ang purpose mo kung bakit ka bumalik ng Pilipinas o nandito ka na sa Pilipinas na nag-decide ka na pumasok ng mission na. Andito na ako sa Pilipinas. Nung nag-decide ako na try ko naman yung calling sa priesthood. Ano yung pakiramdam mo? Naramdaman mo nung time na yun na pagpasok mo sa loob ng... Actually, bata ka pa lang, maramdaman mo na yun eh. Naramdaman ko na may calling ako sa priesthood. Kasi hindi ko makalimutan to. Kasi choir nga ako pag makanta ka sa taas, sa choir loft. Pag mag-communion ka, bumaba kami. Tapos tanda ka to kasi si Bishop, Bishop Abilio pa yung Bishop ng Novaliches. Okay. Time na yun. Tapos out of madaming bata siguro, bigla niya ako hinawakan sa ulo. Magpapari ka ha. Sabi niya gano'n. Okay. Tapos hindi ko pinansin. Sabi ko, okay lang. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Wala ka dyan. Pero Sabi ko along yan. the way, may gano'n na palang napipil ko na parang gusto ko magpare. Pero pinigilan ko yun. Pero na sinabi sa'yo yun, di ba? Magkapari ka ha. Dumarating ba sa point o minsan araw na bumabalik lagi sa isip mo Oo, yun? hanggang sa... Bit-bit ko yun. Hanggang nasa Saudi ako, nag-work ako, bit-bit ko pa din yun. Talaga? Magpapari kaya ako. Naano ako. Nakakaano ako. Kaya ang laki ng si Bishop Abilio, malaki ang niya sa akin, yung dating sa akin na parang ito yung bishop na sinabihan ako na magpapari ako. Para may Holy Spirit na bumulong sa'yo. Pari ka. Tumatak sa akin yun. So in short, sir, yung pagkakataon na yun na sinabi niya sa'yo magpapari ka, hanggang nung nagseminaryo ka, kumbaga, calling mo talaga yun dahil nagseminaryo ka dahil sinabi lang ni Father? Ay, hindi. Ano na yan? May discernment. For more reasons na rin. Oo. Add up na. Pero yun yung pinaka nag-strike sa'yo. Yes. Na natatanda. Ano naman yung yung turn around? Kasi pumasok ka. Tapos feeling ko naman na nagkaroon ka ng formation, na feel mo talaga na papunta ka na dun sa part ng priesthood. Pero nag-stop. Yes. Paano kang
from seminary life, lumabas ka. Ano yun, parang nag-regency ka muna, tapos you decided, or Ayan, lumabas ka ang na? tawag doon, nabanggit niya yung regency. Ako naman, nag-voluntary. Okay. Voluntary regency ako. So, parang para sa akin, may mga kailangan pa akong i-clear sa labas. May mga kailangan pa akong... Tsaka yung time na yun, yung mama ko, naging sakitin. Okay. Parang... baka sa mama ko, tanggap naman siguro lumabas naman ako. Nung pumasok po ako sa seminary, parang nagkaroon siya sa mga heart problem. Parang na-anxiety siya, nalungkot siya. Nalungkot To be siya. honest, hindi niya natanggap Ah. yung pagpasok ko. So, andun yung iyak siya palagi sa misa. Parang hindi niya matanggap na yung anak niya magpapare. Pero eventually, isa yun sa reason ba't ako lumabas. Kasi gusto kong maging okay yung mama ko. No? Uy, may mga ganong factor naman talaga, no? Kasi parang sa akin din, parang, hindi na, seminaryo ha. Pero parang ang pakiramdam ko, if there will be a time na pamilya talaga eh. Opo. Talagang lalabasin mo yung, Yes. yung mission mo sa family. Pero, in pursuance doon, syempre, nasa seminaryo, lumabas ka. Syempre, ang tayo bilang mga taga-simbahan at na-immerse, nag-missionero ka pa nga, nag-SFC ka. Mga SFC, makukulit eh. Mga masasayang Oo, mga sobra. SFC. Shoutout po sa inyo. Ano yung nagpursige sa'yo na ituloy? Yung paniniwala sa Diyos. Siyempre, baka mamaya merong sadness, may panghihinayang. Ano yung naging turning point na kahit nasa labas ka na ng seminaryo, i-pursue mo yung pagmamahal sa Yung Diyos. calling, Oo, yung yung calling. Kasi calling. we could do the calling Oo. without the seminary naman. Yes. Actually, kahit ito is calling lahat eh. Yeah. Yung paano mo sinasabuhay yung buhay na bigay sa'yo ng Diyos. Calling na yan eh. Ang sa akin, nagsimula, paglabas ko naman sa seminary, nag-active ako sa isang church. Kaibigan ko yung si Father Rino Thomas. Father Rino sa Fairview. Pinag-handle niya ako ng youth ministry. Doon ako nag-handle ng, habang naka-regency, nag-handle ako ng tumutulong. Nag-assist ako sa program ng kabataan that for 2 years. Pero dumating ako sa point na, kasi ang regency ko 3 years. So dumabot ako sa point na more pa. Parang yung service ko kay Lord, baka may mas malaking pwede pa akong ibigay. Nagkataon naman, si Father Douglas Badong, kasi has din yan eh, Holy Apostles din yan eh. Nakasama ko na-invite ako bumalik sa seminary para umattend ng Sport Fest. So sa buffet, kumukuha kami ng pagkain, nakatabi ko siya, hindi ko siya kilala. Ang sabi nga sa bigla, Brad, kamusta ka? Sabi ko, Pads, nag-regency po ako sa labas. O, kamusta? Anong pinagkakabisihan mo? Ito, Pads, maraming ginagawa, busy sa parish, sa business, sa kainan, sa catering. Daan ka ng Quiapo. Sabi niya ganun. Punta ka ng Quiapo, daan ka lang sa opisina. That time, di ko alam anong Quiapo. I mean, Alam mo yung alam mo yung Quiapo. Quiapo, pero hindi ako nakakapasok ng Quiapo sa may opisina, never pa. Pero, nagsisimba ako sa Quiapo dati. Tapos naging choir nga din pala ako dito. Ay. Baka hindi alam ng iba. Hindi ko alam. Naging choir ako dito. Wala, hindi pa rin nagkwenta naniniwala. dito. Youth Nazarene Choir. Hindi ko Ang nadidinig nasalihan eh. ko. Youth Pero Nazarene. before, sir, nung nakausap niyo si Father Douglas, Napilit eh. Nandito na siya noon. Hindi ko na siya. Parochial vicar Parochial siya vicar. dito. Okay. 2017, bagong-bago siya dito. Parang 1 year pa lang siya. Tapos sabi niya, Brad, daan ka ng Quiapo. Daan ka lang. Tambay ka sa office. Pumunta ako. Akala ko dumaan ka lang talaga. Oo, Sa labas. Dumaan ka, papasok ng opisina. Oo, pumunta ako sa opisina niya. Ah. Tapos doon ko na nakita yung that time Friday eh. Sabi ko, grabe yung tao sa Quiapo. Yeah. Tapos yung office ni Father Douglas, ang daming mga nakagbarong na ganyan. Mga katambay, no? Nakatambay. Sabi ko, ang daming tao. So parang, pinakilala sa akin, ito yung mga ihos. Sabi ko, anong ihos? Mga asher sa simbahan. Blah, blah. Tapos, Formation Ministry, pinakilala ako. Sabi ko, paano gagawin ko? Tambay ka lang. Pag may absent na, meron pa nung Friday Catechism. Yeah. Yung every 3 o'clock. Sabi niya, pag may absent na pare, ikaw papalit. Ay. Para pag may absent, hindi nakarating yung pare. Ako yung isasalang. Ikaw yung yung magbigay mayor. ng Friday Catechism. Wow. Sa 2 buwan na pag-stay ko sa office, walang umabsent. Ang galing. Ang galing. So parang, paano gagawin ko dito? Tambay ka sa Formation Ministry. Ayun na, tumutulong na ako doon maggupit ng papel, yung mga tawag sa amin shredding team kasi tagapunit ako ng mga papel. Naglinis ng opisina. Ang saya. So, doon pa lang, nakikita ko na yung mga ihos, yung mga yan, na tumatambay sa office, may reklamo, may nangyari. Pero nag-choir ka na yan. Hindi pa. Hindi pa. Kasi nga, di ba, nasa food and beverage ako sa mga, Ah. nung, siyempre, bago ka sa
trabaho. Nasa ano ako nun, bar. So, nasa bar and restaurant ako eh. Alala ko to yung aming kahera, deboto ng Nazareno. Okay. So, every first Friday, ini-invite nila kami dito magsimba. Kahit, alam mo, galing lasing-lasing ka, galing duty. Attend ka ng first mass ng 4 a.m. Technically, lasing kami lahat. Galing. Tulog lang kami habang nag-misa. Mimisa. Yun lang. Tulog. Gising Kumbaga, lang wala pa yung Mr. B, ang pambanlaw nyo, misa. Oo, totoo yun, promise. Galing. Galing sa Madrid Ignacia, mag-jeep lang kami niyan. Tapos attend ng misa kasi ang out namin 3 a.m. eh. 2 a.m. eh. So, Abot kayo sa first mass. umabot kami ng first. Galing. Alala ko, tutulog lang kami. Gising ako tapos na yung misa. Tapos uwi na. So bali sir, nung pumunta ka dito sa Quiapo Church, nung sinabi ni Father Douglas yun, kino-consider mo yung sarili mo sir noon that time na hindi ka deboto pa ng Nazareno? Hindi talaga. Hindi ko siya alam ano bang devotion, ano bang Nazareno to. Pero, kaya nakwento ko yung sa choir. Kasi narinig ko may choir. Tapos, meron akong dasal noon. Sabi, gusto ko makapag-abroad. Ginawa ko, nag-serve ako nag-try ako na sumali sa choir. Pagsali ko sa choir, parang saglit lang, 2 months lang, nag-abroad na ako, nakaalis na ako ng bansa. Ang galing. So, sobrang yung answered prayer. Ang bilis. 2 months lang. Tapos, sabi sa kami ng choir, grabe si Otep. Mark, patawag sa akin, Mark. Di pa Otep. Grabe si Mark. Sumama lang ng outing natin. Pag hindi na technically talaga. Pinabangan lang pala yung outing. Mga kwentong simbahan niya eh. No? May sumaling member outing, tapos nawala na siya. Sumali ako kasi, sakto naman, after may planning sila, Hindi naman sadya. Hindi sadya. Kung magpapasok mo, may outing na. Oo. Tapos biglang may outing. Timing lang Sumama tayo. ako sa outing. Kala ko yung mga server Pagsama ko sa outing, isama ayun, mo. ano na, Di- nasa Saudi na ako nun. Hindi ba talaga sinadya? Ay, ako kalabanin. Wala ka dyan. Boss natin yan. Pero binalik yung ambag mo. Ay, hindi, sumama ka pa rin eh. Sumama ako sa outing. Hanggang after daya. 1 month. So, nung nandito ka na sa Quiapo, doon na nagtuloy-tuloy na yan. Yung Andun pa rin yung pagpigil. Kasi volunteer nga lang. So, andun yung part day, mga months na, apply ka na sa Quiapo as full-time. So, si Father Douglas nun, hindi ko pinapansin. Okay lang, Pans, volunteer lang ako, okay naman ako. Volunteer lang, sige. After isang taon, apply ka, Otep. Ako, hindi pa rin ako ganyan. Ano nagpa-yes? Nag-say yes ako, nung kasi, nag-resign na isang seminarista, na formator. So, nag-say yes ako kasi mapipilayan sila. Nag-say yes ako. Pero after 6 months, probationary, hindi ko tinanggap. Yung magiging regular Oo, hindi ko na. tinanggap. Sabi ko sa HR nun, Ma'am, sorry, hindi ko po ipagpapatuloy as regular. Bakit? Parang feeling ko, mas okay ako dun sa volunteer at nakapag-business ako. Parang okay ako Kasi doon. Wala pa sa akin yung mission. Kasi during that time, habang nag-volunteer ka rito, may business ka eh. Yes. Di ba? Meron akong Parang- simpleng kainan. Oo, Baga yung sinasabi Kalendarya. time freedom, mas nagagawa mo yun siya. Less commitment Less kasi. commitment. Yes. Oo. Parang yun yung mindset ko nun. Hanggang sa hindi ko tinanggap. Hanggang sa, siyempre, more on talk na lang. Na-invite ako sa labas. Kasi mas okay ako dun eh. May invite ka sa labas, sa company. Yun, mas okay ako dun. Pero ito na nga. So after nun, after ng piyesta ng 2020, taslasyon, January. So andun ako yung trabaho ko niyan. Siyempre more on volunteer lang. Yeah. Sa prayer station lang ako niyan. Dasal-dasal ka lang sa mga prayer station during taslasyon. Dumating yung 2020, tumawag sa akin si Tita Minnie, yung may hawak ng DPRM, na siya nag-handle ng translasyon. Ano mo yung DPRM? Disaster Preparedness and Response Ministry. Ayun. Siya yung nag-handle ng piyesta, yung office na yun. Tumawag sa akin si Tita Minnie. Sabi niya, Otep, apply ka sa Quiapo. Ikaw papalit sa akin. Ay, medyo. Okay. Sabi niya, ayoko. Inayawan ko kasi hindi ako kilala ni Monsignor Ding. Kasi volunteer lang naman ako. Siyempre. Hindi ako kilala ng ibang tao. Ayoko po, takot kasi taslasyon yan eh. Mabigat po yan. Ganyan. Tapos si Father Danichi, tinawagan ako for interview. Sabi niya, Otep, Corner eh, no? sabi niya, kailangan, okay lang ba? But I'll mag-decide ka after 1 month. 1 month. Bigyan ka ng 1 month para mag-isip.
Pag uwi ko ng bahay, tumawag agad si Father Danichi. Otep, in 3 days, decide ka Grabe. na. From, No, parang from 30 days to 3 3 days. days. Kasi Tita Mi that time, kaya gusto na mag-resign talaga. So, ginrab ko yung opportunity. Sige po, kukunin ko po yung Napayes ka ng Yes. hindi, I mean, gusto mo rin or napilitan ka kasi Dahil 3 days eh. kinakailangan. Gusto ko siya kasi gusto kong ma-experience yung mag-handle nung taslasyon. Pero may agam-agam. May agam-agam. May takot ako. Kaya ko kaya yun. Pero ang sabi naman sa akin ni Father Danichi, may training naman yan OTEP, ititrain ka ng OCD, ng Office of Civil Defense. Office of Oh, may training sila. No, kasi May training isipin mo, talaga. mag-handle ka ng traslasyon. So, more on training talaga. May training ka daw. So, napayes ako. O, sige po, mag-aaral naman pala. May aaralin naman pala. So, okay ako doon. Yun na nga po. Ito yung magandang kwento. Kaya sabi ko, talagang inadya na doon ako pumasok 2020. Kasi, imagine yung time frame Yeah. January, nag-say yes ako. Ang start ko ng trabaho, February 6. Okay. Nag-yes ako. Nag-yes ako. Ito yung Go. mga kasabugan ng Taal Volcano eh. Oh, nagtataal na yan. Taal volcano na yan. Parang dyan na yung Ashfall. ashfall na. Mahal Nagmamas na lahat. Nagmahal na yung masnan. 20 pesos isa. Oo, from 5 pesos, naging 20 pesos. February. Yeah. Tapos, March. nagpumotok ang Taal Volcano. March, Pandemic. nagpandemic. Lockdown na. So, nang na-realize ko nun, dahil akong DPRM, sa disaster ako, nung sinabi na mag-lockdown na ang Manila ng March 16, nasa Nabaliches ako nun, day off ko, bumalik agad ako ng Quiapo. Kasi gusto ko, sa Quiapo ako malalockdown. Kasi kailangan, parang feeling ko that time, kailangan ako kasi ako yung disaster preparedness. Na opisina. Oo. Ako yung disaster So, preparedness response ayun yung ministry. mindset mo nun? Yun yung mindset ko. Na makabalik ka agad Makapasok sa ng Quiapo, pag nag-lockdown, nasa Quiapo ako. Amazing. At nangyari. Ang galing. Na-lockdown po ako dito ng 9 months. Ako yung nag-handle. So ending, brother, kung can you imagine kung hindi ako nag-say yes, paano yung business? Correct. So namatay po lahat ng aking food wala business ko. talaga. Wala talaga. Lockdown Wala yun talaga. eh. Lahat. Wala. So namatay lahat yun. It would, we could technically say that Quiapo or the Nazareno saved. Yes. Yun yung talagang naramdaman ko. Grabe. Na doon na ako inila na January 2020, OTEP mag-say yes ka na. Kasi may mangyayaring Dahil malapit na. malapit na yun. Oo. So, ang na-realize ko, sobrang blessed ko. Ang dami na wala ng trabaho. Pero may Ako, trabaho ka. Agree. May trabaho ako. Oo. Sobrang amazed ako. Hindi kasi lang lahat ng napanood ko noong 2020, I assume, lahat ng rules, mitigation, yung mga tuldok-tuldok ng mga nagsisimba, yung, alam ko Yung nagalit color kasi, coding ng lamesa, yung pila, yung nagalit pa nakipag-ano pa si Bishop Pabilio na dapat magsimba, Yes, buksan ng simbahan. yes. You are part of those ako yun. decision-making. Wow. Ako yung parang naging operation ng Quiapo Church. Lahat ng decision kailan bubuksan ng simbahan, Bigat nun, saan dadaan ng tao. Kasi buhay yun eh. Pati yung hindi po pinapublic ng Quiapo ito eh. During pandemic, tuloy-tuloy po yung pamimigay ng Quiapo ng relief operation sa labas. Hindi namin pinapublic yun. Nagbibigay po ang Quiapo Church ng mga relief operation, ng palugaw sa lahat ng barangay. Umabot kami ng 19 malaking kaldero a day. Niluluto namin yun. Yun yung naging part ko. So yung sinasabi mong organization bago magbukas ako yun. Isa ako sa mga nagpa-plan nun. How do you feel when you go back to those memories po? Kasi for me kasi ako po, naging fair volunteer din po kasi ako. So, nung 2020, yun din ang ko. Pero kasi kapag bumabalik ako doon, bumabalik sa akin yung luha na kailangan kong ingatan ang buhay ko, ang buhay ng pamilya ko, pero iniingatan ko yung buhay ng ibang tao. Yun. Tapos, how it deepened your devotion within, kasi nag-serve kayo. Tapos nung nag-serve kayo, nakapasok kayo dito, few months after that, nilockdown niyo ang sarili niyo dito. Tapos, syempre mag-isa ka. Kung hindi ka man mag-isa, I mean, ang daming iniisip that time. So, paano mo nakip yung sarili mo doon sa sitwasyon na yon? Paano napalalim nito yung devotion mo na ito, mission mo to. At mission mo to dito, sa simbahang ito. Na sobrang daming tao lang umaasa. talaga, parang just keep yourself busy. Yun yung naramdaman ko nun. Kailangan mong magtrabaho 24 hours
walang halong biro. Kasi anytime, pwede tinatawagan ako anytime eh. Anong oras, kahit anong oras natawagan ako. So, keep yourself busy. Tapos grabe yung dasal ko nun, parang araw-araw magdadasal ka kasi Tsaka- tatakot ka eh. Takot ka na eh. Tsaka hirap din kasi nun, syempre yung pamilya mo rin, iniisip mo. Oo, yun, di ba? sobra. Totoo. Tsaka may time pa nun, sir, naalala ko, yung mga staff hindi talaga lumalabas ng Yes, Quiapo kami- Church. oo. Eh. Talagang totally lockdown talaga rin sila dito sa loob ng simbahan. Nagkakaroon nga ng misa nun. Talagang Sila-sila Sila-sila lang, yung mga di ba? nagisimba. Oo. Kaya nauso yung kami na yung nagle-lector. Ang maganda naman nun, ang Quiapo Church, established na yung online nila. Yeah. Sobrang siya lang ang simbahan na established na yung online that na nangyari yung pandemic. Parang wala pang Facebook Sobra. nun sa TV5, Quiapo na eh. So napakalaking tulong talaga nung social media, yung page ng Quiapo. Kasi nga doon pinalalabas yung mga online masses. Paano po kayo nakikipag-usap sa Nazareno? Anong sinasabi niyo sa kanya? Actually, hindi ko makalimutan to. Nilalakad ko po yung hallway ng simbahan. Lakad-lakad ako ng lakad. Ikot lang ako ng ikot. Yung sa simbahan po, sa paligid, yung Station of the Cross, ikot lang po ako ng ikot niyan. Yan na po yung nilalakad ko every night. Magdadasal lang ako. Yun lang, lakad-lakad lang ako ng lakad. Tapos anong programa sa gagawin mo sa staff, anong programs na gagawin mo para hindi sila maboring sa loob ng dito, anong gagawin mo para sa mga empleyado sa loob, kasi mga volunteers na nasa labas. No? Lahat po yun na pagdaanan ko during pandemic. Kaya feeling ko talaga na ihanda ako sa kung asan ako ngayon ng unti-unti. Di ba nung una nabanggit ko, takot ako kasi taslasyon yung haharapin ko eh. Alam mo ginawa ng Diyos? O sige, wala mo ng taslasyon. Ang galing, Takot kayo, no? So naramdaman ko yung taslasyon na unti-unting yung gradual yung pagdami ng tao. Kaya nasimulan ko yun na ganun level. Kaya hindi na ako natatakot. wala nun eh. Traslasyon, walang Holy Week. Pero nung Holy Week, nakakatuwa lang kay Brother Otep. Doon ko siya unang, di ba ako member ng IOS nun, pero doon ko siya unang nakita at napanood. Wow. Saan yan? Yung nagkaroon ng sinakulo na siya lang mag-isa. Sinakulong mag-isa. Nag-perform siya. Okay, naalala ko na to. Di ba? Sabi. Yan, one-man act sinakulo. Yun Yan. ang parang... Kailan yan? Naku, baka check yun sa, sa YouTube. Nandun ba yun? Pero Nandun yung ba yun? nangyari nun, brother. So, Pandemic pa rin to. Pandemic. So, bawal talaga yung production, yung big... pag sinakulo, di ba, big production yan eh. Yes. Oo. Si Monsignor Ding, biglang nakaisip na, Otep, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Sa kanya yung sa video. Sinakulo, mag-isa? Opo, ginawa ko talaga mag-isa. Lahat nung tandang-tanda ko to, naka-lockdown ako eh, naka-quarantine ako eh. Sabi ni Monsignor Ding, 10 days na lang. Otep, kaya mo ba? Mag-ano sa nakulo? Sabi ko, yes. Sige po, sige, kaya ko yan. One man act. So in 10 days, inaral ko yung script. Tapos, Sinapin ko nga. opo, at 2 years pa nangyari yun. Nagkaroon pa ng second. Wow! Maganda nga. Inulit eh. Inulit siya. Oo. Ay, ang maganda naman doon, ayun, lahat ng karakter inano mo. Pinontrate mo. Oo, Ikaw si grabe Jesus yun, Christ, lahat ikaw si yun. Pedro, Lahat yun. Hudyo, ikaw na rin. ikaw na lahat si Lahat. Pilato, ikaw na yun. Paano ka kung kawal? Ikaw nagpapakot sa Oo nga, sarili. promise, Ayun, panoorin niyo po. pero shinare ko yun, Paano ko pinako yung sarili ko. Pero ang maganda kasi doon, kaya ako nag-say yes, di ba namanggit ko nga, ako nag-handle ng youth ministry sa Fairview ng 2 years. Nag-direct ako ng Sinakulo. Nagde-direct ako ng Sinakulo. Nagkataon, yung script, medyo kabisado ko. Kasi isipin mo, buong scene. Buong script ng buong Sinakulo. Tsaka Talagang, let's say sa isang movie, mag-portray ka lang ng 2 karakter, 3, mahirap na yun. Yun pa kaya? Ito, pinanonood ko. Yun pa kaya, o di ba? ayan, yan. Sa YouTube channel mo rin naman galing. Brotep. Ayan. Protect Yan. TV. Oo nga pala, yung may si Brother Otep, galing. segue ko lang. Meron siyang YouTube, which is yung Yes. Brotep. Brotep. Yun. Sinerch ko lang kasi bago sa akin. Kasi ng pandemic, parang ako yung naging muka parang ako yung naging insider ng Quiapo Church. So nag-vlog talaga ako para makita ng mga tao na active ang church. Grabe yan, grabe yung Grabe. sinakulo na yan. Oh, 2021. 21. Tapos nasundan niya ng 2022. So yun, from DPRM, yung papunta na tayo ng HDNF. Oo nga, paano So yung paano po yung transition? Paano po kayo na
paano ba? Level Na- up? napunta, na-transfer na-transfer sa sa HDN affairs. That time kasi, pumasok ko si Bishop June, si Father June Sascon. Okay. Siya na yung parish priest. That was 2022. 22, 23, parang ganung year. Napansin niya, yung formation ministry, ang daming hawak. Andun lahat ng ministry. Halo-halo. Liturgical ministry, andun ng formation, ang Ios del Nazareno office, sama-sama sa isang opisina. Eh nakita niya, ang laki ng HDN, hihiwalay natin. Dapat may mag-handle na isang opisina. Okay. So nabuo yung Ios del Nazareno Affairs Office. Yun yung HDN. Pero hindi pa ako yung nag-handle kasi nasa DPRM pa ako. Ako po yung nag-head ng DPRM. Pag sinabing DPRM, ikaw yung head ng sa event Okay. management ng Quiapo Church at safety officer ng Quiapo Church. Yes. Ako din yun. Kasos, dahil nga sa nag-identify sila, sino pwedeng mag-handle ng malaking grupong yun. Oo. So ginawa, basta mayroong isang staff na nag-handle naman nun. Pero syempre, baka hindi naman ganun, hindi yun yung hinahanap na dapat mag-handle. Ginawa po, nailipat ako ng Ios del Nazareno Affairs. Pero bit-bit ko pa rin yung event management at safety officer ng Quiapo Church. Okay, so DPRM pa rin technically, tapos pinapasok mo na unti-unti yung Oo, pag-handle biglang ng- inassign na ako sa Ios del Nazareno. Nalipat talaga na ako, technically. Nalipat ako ng Ios del Si Nazareno. Ios del Nazareno, approximately, ang member niya, nasa kalalakihan lang, nasa 1,500. For 1,500. Quiapo Bas, Church oo. lang to? Oh. Or- Yes. Quiapo Church pa lang yun. Ah, okay. Kalalakihan lang to, ha? Hindi pa kasama rito yung kababaihan. Balangay. Oo, parang Balangay. 5,000 men dun sa pagpapakain. Wala pa yung women and children. Wala. Yes, Oo, parang grabe. ganun. Wala ba? Grabe. So yun yung na-challenge sa akin na, sige, baka this time i-handle ko naman yung volunteers ng Quiapo Church. So kamusta yung umpisa nun? Nung napunta ka na ng HDN? Ng Ios del Nazareno. Challenging talaga. Very challenging kasi kakakuha lang sa opisina. Ibig sabihin, from zero pa yung wala pang manual, walang malinaw na policy. So doon ko siya sinimulan. Mag-create ng policy. Kasi parang narinig ko sa mga IOS noon, dati naman ganito eh. Sabi niya ganito Dati eh. naman, Ito yung nakasanayan namin. Nakasanayan Yun, namin. oo. Ito yung sabi noon. Parang ganun Gagawin. lagi. Parang naano ako, sabi ko, sino may sabi? Sino ba yung sino na yan? Parang doon ako na-amaze na, sino ba to? Ba't ganito yung, walang Walang maayos structure. na Wala. structure. Parang ano lang, sabi-sabi lang. Parang, ito lang yung ito na yung Tapos kanya-kanyang policy. Oo. Pwede Kanya-kanya akong sila. magtanong lang. Kasi, ang ihos, parang syempre, ang Quiapo, laking TV lang ako pagka-translasyon doon ko nakikita. Paano mo makikita, ano yung mga dating mga gawi? I mean, not to offend po, ako po nagtatanong kasi hindi ko alam. Ano yung mga dating gawi na parang, nung dumating po kayo, yun yung parang, Ina-align. turning point, ina-align, tinatama, na para rin sa kaalaman ng lahat siguro. Una po yung sa membership. Mm. Hindi alam paano tatanggap ng isang ihos. Oh. Parang it's more on tropa-tropa lang. O kaibigan ko, may ihos na siya. Member na. Instant. Okay. Tapos iba-iba po sila ng membership, paano yung nila pagtanggap. Sabi ko, bakit sa kanila iba? Sa kanila ang edad 19 pwede na. Dito 21, dito ganito. Saan dumaan na proseso? Meron bang interview? Walang ganun eh. Parang mabigyan linaw lang din ating mga kadiboto. Yung sinasabi ni Brother Otep na, ba't sa inyo 19, ba't sa amin 20? No, ang Ios del Nazareno, ito po ay binubuo ng 6 na grupo. Grupo, Pero anim na organisasyon. originally, isa lang siya, tapos naging 6 siya. Ganun. Paano po ba? no po. May iba-ibang group din talaga siya. Since, Parang nanganak na lang din po talaga. Nagsimula yan. Hindi ko alam yung talagang history ng meron. Kasi dati merong Confradia ang tawag nila dati. Confradia. Confradia is the original one. Yes, talagang nakaano yun. Tapos nagkaroon ng Basilica, Central, Bukluran, Ampon, NPGN. NPGN. So ngayon yan, at BBN. binubuo yan ng 6. Yun nga, no? Anpon, Bukluran, Basilica, Central, MBBN, at NPJN. Oh. 6 na grupo yan. Yun pa lang yung ihos. Sa isang grupo ng ihos, meron niyang under ng kababaihan. So, 6 na grupo ng kababaihan din. Okay. Yan yung counterpart ng kalalakihan. Yes. Yung mga kababaihan. Ihas na lang. Pero hindi yun yung ihas na lang. kababaihan. At may kabataan pa yan. At Ayun. sa 6 na grupo, may 6 na kabataan pa. Oh. At sa 6 na ihos ulit, may balangays May pa. balangais pa. Na 6 din.
So, ganun po yung ating composition ng grupo. Isipin mo, sa IOS pa lang, nakalalakihan. Ilan na? Approximate 1.5. May kababaihan ba? Dalawang Kabataan. kabataan. At balangay. At nakakalula dyan yung balangay. Yung Balangay, as of now, may affiliation tayo eh. Umabot sila ng halos 600 plus balangays. Times, mababa na yung 25 members Per balangay per yun. grupo. Isipin Just mo, chapter pa. 600 times 25. So sa ngayon po, naka-trace po kami. Umabot kami ng 30,000 members. Grabe. No? Ganun. Eto yung members pa lang, ha? Members to. Members pa lang. Meron pang mga hindi Yes, members, ha? hindi pa Na members. by independent pa lang sila na hindi affiliated. Yun sa ba lang Quiapo. yung mga affiliated na Oh. balangay? Yes. Ayan, At syempre, Affiliated. kailangan din natin i-share din sa mga kadiboto natin. Ano ba yung balangays? Kasi merong baka Ano yung bago sa balangay? kanila yung pandinig na yung word na balangay. Yung Ay, yung balangay balangay. po yan po yung mga grupo ng mga deboto ng Poong Nazareno outside Quiapo Church na affiliated o kinikilala po ng ating pong simbahan. Sa salitang English ay chapters. Tama? Yes. Yes, Mga Na, na tumutulong sa ating simbahan, lalo na pag may mga malaking event. Events. Lalo na pag Kaya kung translasyon. napapansin po ninyo, Yeah. maraming nagpo-procession sa paligid, di ba? Baka Yes. sa area po ninyo, may napapansin kayo yung mga grupo ng Nazareno na nagpo-procession, nagpapasanan. Ayan po, may iba pong grupo, ina-acknowledge ng Quiapo, affiliated. Pero may iba naman na hindi pa. So, pag ikaw affiliated, guided ka ng mga manuals, guided ka ng mga Yun. structure na dapat sundin. Ayun ang, Ay, ayun ang tuntunin. kagandahan pag affiliated ka. May standardized kayong sinusunod. And at the Yes. same time, for example, yung balangay ka outside Quiapo Church, pero sila rin is nakaka-attend ng monthly formation Yun. dito sa simbahan. Uy, mga kadeboto, ha, mahalaga ang formation. Correct. No? Ay, hindi ko Yes. po na to, pero Brother Otep, brothers, with your indulgence. So, minsan kasi may mga deboto na hindi natin alam kung ano yung talagang dapat gawin sa kanilang debosyon. Yes. Yun yung sabi ni Cardinal Tagle na yung deboto at panatiko. You're just being a fan. No, minsan gusto mo lang kasi ang daming may gusto nun. Yes. Pero hindi natin kaya good yung formation. Yes. Very good yung formation. So, pag ikaw ay nasa Ios del Nazareno, isa sa mga binibigay namin na may mga monthly ongoing formation yan. Yeah. Bawat grupo. So, sa Ios del Nazareno, meron, 6 na yun. Kababaihan, may formation sila Yeah. monthly. Kabataan, tapos yung balangays natin. Tapos may recollection pa sila once a month. Alay niyan. Kung ano yung ginagawa kasi sa kalalakihan, kababaihan, kabataan at mga balangay, Balangay. pare-parehas Pare-parehas yan. yan. Tsaka Ganun. doon papasok yung pinag-uusapan natin last time doon sa sinabi ni Brother Adrian, yung yung pagkakaiba ng tradisyon at saka ng yung true devotion na True tinatawag devotion, natin. yeah. Kasi katulad nga maraming mga kabataan ngayon na namamanata, yung sinasabing nagdeboto na po ang Nazareno, ginagawa nila yung mga ganyang pasanan dahil ba kasi dinatnan nila o Nakasanayan. nakita nila, eh, ginagawa ng nakagustuhan. tatay nila o ng Oo. mga magulang nila. Pero ang tanong kasi dyan, kung nauunawaan ba talaga nila yung purpose at saka kung ano talaga yung pinakamalalim Kaya, na dahilan bakit mo siya gagawin. napaka-importante talaga. No? Hanggat maaari kung pwedeng magpasakop bilang affiliate Oo. ng, ng Dapat. balangay. Kasi di ba sabi mo, alam ko sarili ko may sabi nun, na tayo kasi minsan hindi nasusuplayan ng tamang ng formation. Yes. Yung ating pagdidibusyon, hindi naaalalayan Yes. Oh. ng sabat na formation. Actually, ayokong parang hindi na tayo magtuturuan kung sino yung may kasalanang henerasyon no. Pero sana dumating yung panahon kung saan tayo, ito yung sinisikap ng Quiapo, alam to ni Brother Otep sa mga meeting, nakakasabay ako, no, na ma-inform yung mga tao, lalo na kapag ka-trustation kasi, makikita mong halimbawa, bawal sumampa. Siyempre, nagawa na ng matatanda, anak din nila, ginagawa. Pero alam natin, sa katotohanan, hindi talaga siya, tama ba? Hindi talaga siya dapat tradition. ginagawa. Hindi siya dapat. Oo, Hanggat kasi- maaari. Kaya mapansin niyo po sa mga tema ng pesta. Oo. Puro nga paninita na yung tema eh. Ano? Totoo, Ano diba? nila? Yes. Tema natin? Oo. Diba? Siya dapat siyang itaas at ako naman may bumaba. Oo. Kaya, yun lang. Pero ako naman, as Hijos del Nazareno, ano yung main goal ng pagkakaroon? Kasi, nung nagre-research ako habang nalilate na ako. Hindi pa! Alam 1606 dumating yung imahen
Nazareno dito sa Dyan. Intramuros. Okay. Tapos merong mga sinaunang deboto. So, yun yung confradia. Ngayon, it goes with the same mission ba? Na ano ba, ihos na anak ng Nazareno, na pangalagaan ng Nazareno, ano po bang layunin ng grupong ito? Kasi ang Ios del Nazareno talaga, mapapansin nyo, pag normal days, Sundays, Fridays, makikita mo sila sa church. Yeah. Nag-a-usher, nag-welcome. Sila yung katumbas ng greeters sa mga normal parishes. Na uniquely, Quiapo Church lamang sa ngayon ang merong ganito na Ios del Nazareno ang lumalabas na greeters and collectors sa ibang parokya. So, taga-welcome. Mga taga-ganon yan eh. Yes, taga-welcome. Dito po kayo upo. Dito po tayo. Sa Quiapo Church hindi. Diba? Oo. Tapos, nagtatransform ang Ios del Nazareno. Kapag piyesta, ang tawag sa kanila, either alagad or marshal. Kasi pag alagad na, yung sabihin, kailangan mong hindi lang protektahan yung senior kundi ayusin mo yung procession. Yes. Ayusin ang procession. Kaya merong procession committee na nag-activate kapag malapit na ang piyesta. Alagad. No, ganun yan. Alagad. Pag alagad naman, ito yung mga ios na nakikita mo nakapaligid sa andas. Before kasi, poprotektahan nila yung image kasi. Dahil nga ngayon ay naka-cover naman na siya. So, ganun pa din naman. Para lang ma-prevent yung pag-akyat sana, taga-sabay lang naman. Tsaka para Para malalayan din yung maalalayan mga gustong din. Maalalayan din Oo. talaga. Grabe yun. Yung may nahimatay pa nga. Naihos din sa loob. Hugot to, no? Grabe. From home. Grabe yun. Galing sa isang grupo. Hands off po ako sa ginagawa ninyo. Oo, kasi ang Ios del Nazareno, sinasabi mo nga, ano ba yung paghahanda? Ito naman, base sa nakikita ko, si Brother Otep, ang meeting yan, simula alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Dahil yan sa para sa mga programa, Oo. sa yes. pagpapasaayos, no? Hindi naman yung dati, tulad nga sabi ni Brother Adrian, ina-align lang ngayon. Oo. Ina-align lang. Actually, bago umalis si Bishop John, yun ang sabi niya. Tingnan niyo itong mga video. Mga Maayos picture. naman talaga di ba? Oo. Actually, ito po, may kwento lang din ako sa inyo. Sobrang haba na. No? Pero yung Holy Week, meron po akong napwestuhan. Hindi ko alam kung saan kalye po ito. No? So, may bahay doon. Tapos may ihos del Nazareno noon. Kumbaga, nagretiro na siya. Matanda na siya. Sabi niya, namang mga yan, hindi naman yan yung tamang ginagawa. Wala namang ganyan eh. Wala namang inaapakan noon eh. Wala naman eh. So, parang for me, doon ko nakikita yung challenge sa'yo bilang leader. How challenging it is to change the tradition. Kasi sabi ng mga deboto, tradition yan. Meron pa nga yung interview. Naalala yung San Sebastian. Sige. Papaalala ko kasi minsan naging ihos del Nazareno ako. Ang ginawa ni Sir Bong, walang ihos. Hubad ka ng chaleco mong sokom. Pinatayo ako dun sa likod. Katabi ko yung regional director ng DOH, lahat ng mga ulo. Ako pala ang nilagay na ihos. Tapos, kinakabahan ako kasi yung mga media, papunta na sila, magtatanong sila kung ano yung reaction. And sa akin, parang na-feel ko, kung nandun ka pala, you have the burden that time. How heavy it is to take lead of thousands of people, no, na syempre iba-ibang karakter, pag-ugali, ibang perception sa kung nasan dapat ang Nazareno. Paano po kaya? Isa yun sa mga inaayos talaga. Kailangan maayos. Kaya nga po, lagi mo narinig yan tradition. Ano ba talaga ang tradition? Ano ba talaga yung dating tradition? Kasi kung titignan mo naman sa mga larawan ng mga dating tradition, wala namang sumasampa. Maayos ang posisyon. Nag-iiba lang talaga. Wala namang umangat-ngat ng lubid. Wala naman talaga yung mga sumasampa sa Sorry po, taas na, sorry. Di ba? Wala naman talaga yun Pero hindi naman natin kaya baguhin kaagad. Correct. Kaya nga kahit May paano, proseso. may effort na binibigay ang Quiapo. Formations. Kaya nga kakatapos lamang ng ating Balangay Leaders Assembly. Pinatawag lahat ng mga leaders ng Balangay, presidente, officers, para mas maibaba yung mensahe sa kanila na meron tayong dapat sundin. Ito yung mga palit polisiya, gabay at patnubay na dapat nating sundin sana. At yung mga tradisyon na sinasabi nila, technically nanganganak Yeah. Kasi para sa akin, ang challenge ngayon, hindi naman para ibalik yon, kundi paano natin gagawing maayos ngayon ang posisyon. Yun. So, dahan-dahan yan. Kaya yun yung pinagsusubikapan ng ating Ios del Nazareno Affairs Office na maisaayos, may ayos. Dahil syempre,
ang mission naman natin ay yung mapalaganap yung pagdidebosyon ng ating mahal na Jesus Nazareno. Hindi lang dahil sa tradisyon na kasanayan Yes. yung dapat mas lalong mangibabaw is yung ating pagdidebosyon sa ating mahal na At Jesus. saka, di ba, laging pinapaalala sa atin yan, lalo na pag may mga big events like Pesta, tayong mga ihos, dapat tayo yung nagpapanatili na yung prosesyon ay maging banal, Yes. ligtas, at saka syempre paging mapayapa. Kaya, Yes, di ba, oo. tayo lagi Tas ng pinaalalahanan. ihos yun. Kumbaga, isa yun sa mga misyon ng isang ihos. Dapat. Na maayos, ligtas, at payapa ang ating ginaganap na translasyon. Kaya yung pagpiprepare ng translasyon, ilang buwan yan. Ngayon pa lang naman. ata, meron na kayo. Meron na. Ngayong July Inahanda po, na yan. start na ang Inahanda planning na pala. preparation yan. Half year yun. Grabe. 6 Pero months. bilang isang hindi ihos del Nazareno. Yan. Siyempre, ako curious ako. No? Bago ko tanungin paano maging ihos del Nazareno, ano nga po ba talaga yung essence ng pagiging ihos? Kumbaga, parang pag tinanong nyo yung isang tao, bakit ako sasali sa inyo? Pwede ako magsakristan, pwede ako mag-choir. Pero bakit ihos del Nazareno? Ang Ios del Nazareno talaga, kung technically, tignan mo yung sa gawain sa simbahan. Yeah. Mag-usher. Usher, pag may posisyon, maggagabay sa mga devotees. Pero ang tunay talaga, para sa akin, ba't ka mag-ios del Nazareno? Kasi yung Ios spirituality na pwedeng ibigay sa iyo. Wow. Yung debosyon kay Nazareno. Yun yung itinuturo sa bawat deboto. Sa bawat nais maging Ios del Nazareno. Yeah. Ituro, ano ba talaga ang debosyon kay Nazareno? Kasi task yan ng isang shrine, na tayo bilang isang shrine, Yes. ipakilala ang debosyon kay Nazareno. Tama. At para malaman yun, ituturo yun sa bawat Ios del Nazareno. At dapat alam ng isang Ios del Nazareno yan. Kaya may formation, Yes. may mga modules na gagawin, inahanda para yung debosyon kay Nazareno, mas maituro pa natin sa ibang mga deboto. Para doon yung direction Yes. No, hindi yung direction na minsan kasi pag sinabing Ios del Nazareno, minsan pag gusto pumasok ng Ios del Nazareno, kasi inabangan dyan yung translasyon Pero yung mas iintindihan, uunawain mo ang pagiging isang Ios del Nazareno. Ito yung magiging gabay mo sa yung buhay. Yes. Oo. Parang tulad ko, dati, no, sabi gusto ko mag-serve. Gusto ko mag-serve sa simbahan, gusto ko mag-serve sa Diyos sa Nazareno. Pero habang nandito ako at sa ating mga formator na nabibigay tayo ng formation, mas naiintindihan ko ba't ako nandito. Dahil upang parang mas lalo ko pa pala mas makilala ang ating mahal na Jesus Nazareno. Mas lalo lumalim yung mas lalo ko siyang makilala, lalong lumalim yung devotion ko sa Kanya. Hindi lang pala basta Tuwing translasyon, kapag may event, pag Oo. may misa, or pag mag-a-assist ka, mag-a-usher ka, mas naintindihan ko, kaya pala ako nag-Ios del Nazareno dahil gusto ng ating mahal na Jesus Nazareno na mas lalo ko pa siyang makilala. Wow. At sir, nung nabanggit natin, napag-usapan natin kanina, di ba? Ios del Nazareno Affairs. Nandiyan ang mga ihos, balangais, kabataan, and kababaihan. Doon naman sir, maiksing maiksing pagpapaliwanag sa mga kadeboto natin na nanonood. Doon naman sa kababaihan, same ba ng trabaho? Although tayo naman, alam na naman natin yan. Pero para sa mas malawak pagpapaliwanag, ang trabaho po ba ng kababaihan din na lingkod dito sa simbahan is pareho lang din po ba ng... Parang yung kanina na nabanggit ni Brother Otep, no? Ang ginagawa niyo is greeter. So tapos meron kayong translasyon duty. Alam ko, dagdag ko lang, di mo nabanggit yung dalaw na Nazareno duty. So Yes. sumasama kayo. Ito sa mga kalalakihan to ha. Tapos may formation kayo dito. Tapos meron kayong recollection. Collection. Yes. Tama. Tama. Yung tanong, yung ginagawa ba ng ihos, yun din ginagawa Same ng din counterparts. Medyo magkaiba ng konti. No? Ang Ios del Nazareno, maliban sa pag-a-usher, madami pa siyang task. No, hindi lamang yung pag-a-usher. So kung pamilyar po kayo sa Dalaw Nazareno, yung mga Nazareno dumadalaw sa Yeah. mga probinsya, ang tawag po sa kanila, mga Ios Guardians. Parang ang tawag, escort ng Nazareno. So sila yung sumasama sa mga probinsya para bantayan yung imahe, turuan yung mga deboto doon ng tamang pagdedebosyon. Tamang At pagdedebosyon. meron din tayong kinatawag na prayer life. Tinuturuan natin magdasal ang bawat isang ihos. Kaya meron Ganda. tayong prayer room. Ang ganda Parang nun. we encourage ng isang ihos ay matutong magdasal.
Kaya we allot a room, ang tawag natin HDN prayer room, na at least makapag-pray sila ng maayos, matutong magdasal. Marami pa, ang daming pwedeng gawin. Like meron tayong hapag-devosyong Nazareno, yung outreach natin, Wow. no? yung ating trainings, yung ating mga ushering training program, retreat, recollections. Yung tanong mo yung kababaihan, balikan ko, ano yung pagkakaiba nila? Halos same lang, pero syempre, iba yung gawain ng isang lalaki sa babae. Correct. Pag sa babae, andyan yung usher din, pero sila yung mga tagapayong kapag Lay minister. pag nag-lay minister, sila po yung mga tumutulong minsan sa mga food committee. Wow. Ayan, mga magdadasal na sila, mga prayer warriors. prayer warriors. warriors, Yan naman yung task nila as kababaihan. Tumutulong din sa pahalik, sa papila, Yan, pag sa di ba, sa grandstand. grandstand, yan. Nakikita Kababaihan natin sila. natin yan. Talagang may kanya-kanyang task eh. At malinaw yun doon. At syempre, iba rin yung balangay. No? Ito yung talagang masabi kong challenging i-handle. Oo. Kasi sobrang dami. Lugar-lugar siya. Tsaka hindi kasi tulad ng IOS del Nazareno at mga organisasyon dito nakapaloob sa loob ng simbahan. Yan regularly nakakasalamuha mo yan eh. Nakakasama mo Yes. yan eh. Oo. Not like yung mga Balangay. outside Quiapo Church, mga balangay. Di ba? Ganun, ganun karami. Kaya, kapag ko sinabing challenging, kasi kung kailangan puntahan sa isang probinsya, pupuntahan. Kaya meron tayong tinatawag na balangay visitation. Tapos, tayo rin po yung umiikot sa mga provinces, like kakagaling ko lang sa Iligan. Yeah, oo. Ngayon po, may aabangan tayo sa Aklan, no? Baka pumunta po tayo dyan para imit po natin ang mga ating mga kadeboto sa Aklan. Ay, si Brother Truly. Yan, pupuntahan natin yan. Tapos, at kaya meron din tayo nagaganap na Balangay Conference. Isa sa mga inaabangan natin na Balangay National Conference. Balangay Year National. 2 na yun. Year 2 na. Oo. Na pinagsama-sama natin lahat ng mga balangays all over the world. Oh, yun. Kasi hindi lang tayo national, international din kasi yung International. approach natin. Oh, kasi may mga balangay tayo ibang bansa. Oo naman. Meron Tapos tayo. grabe from up north sa Batanes, meron diyang grupo. Pababa hanggang Katarman, no? Meron tayo. Tsaka yung last year natin na Balangay National Conference, napuno natin yung Cuneta Cuneta Astrodome. Astrodome. Marami pang hindi ba nakapunta ron? Oo. Di ba? Oo. Isipin mo. Kaya ngayong Actually, October, yung NAT ko na yun, pigil na pigil pa. yeah. Talaga? Pinigilan namin na per grupo, 3 lang. Pwede, Ang dapat kasamahan mo. pwedeng umattend. Ang pwedeng umattend. Tapos, sige, pwede 5, hanggang 5 lang. Kasi ang binigay lang sa amin ng Astrodome noon, 4,000 lang yung capacity na pwedeng Yes. ibigay sa amin. Pero this year, this year, tama. This year. Yeah, kasi Medyo dinoble ng konti. may venue na ba? May venue. Meron ng venue, no? May venue Bawal na pa. tayo. Bawal pa. Pwede na ba tayo pwede na pong magpasarin bagitin, ng ano? Pwede na po. Confirm na to. Confirm na ulit sa Cuneta Astrodome. Yun. October 10. 10. Ayun. October 10. Magaganap. Year 2. Year So yung mga hindi pa nagkapag-register na balangay, pwede pa sila. O kausapin na po ngayon kanilang mga Oo. balangay chairman dahil magaganap na ang ating balangay conference year. Uy, ang saya nung last year ah. Nakakatuwa nga rito. Ngayon, halos 8,000 ang ating pwedeng i-accommodate. Nakakatuwa kasi dyan. Last year, sabi, siguro masusundan natin to 2 years pa. Pero Oo, dahil sa parang- magandang naging feedback sa atin, Ganda. talaga tayo nagpupursige. Sige, year 2. Guided naman tayo ng mahal na Jesus Nazareno talagang itutuloy na natin yan. So ngayon, mga Yes. kadiboto, October 10, Cuneta Astrodome, kita-kita tayo, mga affiliated balangay. Yun lang. ng Quiapo Church. Marami silang nasaksihan na nag-enjoy sila nung last year. Oo. Mas abangan nila tong ngayong Mas gagalingan naman natin. Yes. Oo. Yes, kasi sa unang pagkakataon din ay pupunta po tayo sa mas exciting part. Ayan. Hindi ko sabing binasa mo yun ha. Natinayip niya yun. Oo. Mas exciting ito kasi Oo. first time din ito na magaganap na sinusubukan po ng Quiapo Church, especially sa guidance po ni Father Jade Likwanan, na mag-gather natin yung mga paring deboto ng Nazareno. Wow. Per diocese. No? Grabe. Yun po ang ating aabangan this year na mag-gather natin. Ultimo, yung mga Deboto. priest director
na deboto ng Nazareno sa kanya-kanyang diocese. So, yan. Susubukan natin yan this year. So mga kadiboto, abangan yan ha, October 10, ngayong taon. Magkita-kita po tayo dyan sa Cuneta Astrodome, dyan sa Pasay. Gagawin natin ito mas masaya. Mas masaya. Oo, mas- Iyak tawa kayo nun eh. Oo, Grabe grabe. yung talk, lalo na yung talk. Oo, grabe. Kita ko yung hagulgol ng bawat Grabe. isa. So yun lang, hindi lang doon natatapos ang misyon ng Quiapo Church Ay. at ang opisina natin. Kasi ang Quiapo Church patuloy nagbibigay ng mga official images. Yeah. Naalala Na- ko yung USA, no? Yes, Saan ba yun? so hindi lang sa Pilipinas, no. Ang goal kasi ng Quiapo talaga is mabigyan bawat diocese ng imahe ng Nazareno. Wow. So, ibig sabihin, ang Quiapo Church ay nagdo-donate Yes, ng nagdodonate po tayo imahe. ng official replica. Sa ngayon po, may official na 28 images ang naibigay ng Quiapo Church sa bawat diocese. So kung sa tingin ko, hindi ko naman tama kung alam kung tama ako, pero meron halos 80 plus na diocese. Total yata sa atin. So may ilan pa na dapat mabigyan. So, So, yun ngayon po may naka-line up na. Wow. Abangan nyo na po sa Dipolog. Yeah. Yun, Sa Dipolog. Dipolog City, nag-request po ang bishop, granted yan. Granted. So, Wow. abangan po natin yan. Dipolog City, bababa po ang Nazareno Tama, sa no? inyo. Kapag ka official replica, no? Kasi kahit yung mga lumang replica, yun yung may nakalagay. May Yes, emblem. may emblem May talaga. emblem. Official emblem. Emblem. So, yan po ang isa sa mga... At syempre, yun din, bibigyan mo ng catechism. Yes, of Ibababa course. mo ang devotion sa kanila. Hindi lang nagbigay ka ng imahen eh. Oo, Task yun ng opisina ng Ios del Nazareno. At hindi, Wow. hindi natapos sa pagiging usher lang ang isang Ios del Nazareno, kundi maging evangelizer. To evangelize yung ibang mga deboto. Grabe. Ganun talaga eh. Ganun yun. Medyo dun mas Big malalim. time naman pala dito. So, baka naman. Maraming do-donate ang mga imahe. Like for example, sa way back 2023 sa Israel. Israel, nagbigay Oh, tayo nagbigay dyan. tayo no? dyan. Sa Tel Aviv, nagbigay tayo dyan. Talagang Yung last time nga, yung sa binanggit ni Brother Adrian sa Los Angeles. Los Angeles, no? LA, no? LA, sa Papunta sa Guam, LA, lahat. yes. Marami na po talaga naiikutan ang Nazareno. ganong karami, ganong kalawak. Pwede ako magsabi sa mama ko na, magnanasareno lang ako. Sa LA. Sa LA? LA. Saan LA? Lawente po. Lawente po. Pero, yung unique din sa Ios del Nazareno, kasi ako, siyempre, na ilang taong ko na rin na-handle, parang almost 2 years na rin na nahawakan ko pong Ios del Nazareno. Very unique talaga siya. Kaya nga minsan, sabi ko, hindi pwedeng matapos sa pagiging usher. Kaya challenge ko ang bawat Ios del Nazareno na maging imahe na maging imahe ni Jesus sa ibang tao. Wow. So, ibig sabihin, i-share natin yung talents na meron tayo. Oo. Tsaka, Kaya ngayon po, andito po ang dalawang ito. Isa sa mga produkto Yes. na hindi lamang, Nice. yes, isa sila sa mga, syempre, Oy. na hindi lamang pag-a-usher tayo. Bagong Kundi, gupit, nagpagupit. wala lang ID. Ayan. Oo. Yun lang. Hindi pwede. Kailangan mas ma-reach natin, mas maipakita natin si Jesus Nazareno sa bawat Ito ako curious lang. Gusto ko lang tanungin kay Sir Otep, no? Since kayo po yung head ng Ios del Nazareno Affairs, kung titignan po ninyo, 10 years from now, o sabihin na natin Parang job 20 interview lang. years from now, Oo. ano yung Vision. mga nakikita Oo. nyo sa possible na mangyari pa sa Ios del Nazareno? 10 years? Sabihin Grabe, 10 years, 10 sige, years, 10 no? years. Pero medyo parang Ang medyo naisip malapit. ko, bawat diocese sa buong Pilipinas may Ios del Nazareno Affairs Office. Yun. Yun yung nag-goal. Na bawat diocese may mag-guide na pare, Kakatuwa. may mag-guide na mga ihos, Yes, at yes. connected lahat yun sa Quiapo Church. Splice niya to Tapos Ayun. after 10 years, play natin ulit. Yes. Hindi, totoo. Alam Kasi mo, sinisimulan na ngayon eh. Nagsisimula na siya eh. Actually, share ko lang din sa Diocese of Caloocan. Ano yan? Part ng diocesan planning yan. Part ng diocesan plan for 5 years na dapat lahat po ng parokya ay merong balangay. Yes. Oo. Balangay. So, pero hindi informed sa Quiapo yan. Pero lahat ng diocese alam ko meron. pero Brother Otep, yung simula ng pagdating mo, napunta ka ng Ios del Nazareno na HDN Affairs, compare ngayon, ano yung masasabi mo na talagang nagpapalakas palalo ng, alam mo yon, yung misyon mas lalo pang nagpupursige sa'yo, na gawin pala talagang lahat. Oo nga. Una kasi, ba't ako nagpupursige? Hanggat may tiwala sa iyo yung parish priest. Hanggat nagtitiwala sa iyo yung sinasabi kong boss ko.
which is Nazareno na yun. Pero siyempre yung physical na nandyan is yung pagkatiwalaan ka ng Yung tatay ng parokya. tatay ng parokya na ipagkatiwala sa yung Ius del Nazareno. Una yun eh. Doon ako, pinanghawakan ko yun, yung tiwalang yun, na binigay sa akin ng parish priest at ng, siyempre, ng Nazareno, no? Second is, kapag nakikita ko na may nagbabago, nag-i-improve yung isang organization. Yung simple lang, for example, yung kahit paano aware na sila na dapat pala may ganito pala, dapat pala ganito ang gawin natin, dapat pala may ganito natin. Okay ako dun eh. Yung kahit paano may nababago akong isang ihos na ilalapit ko sila lalo pa kinasara. Amen. Ganda. Parang yun lang naman. Ganda. At saka yung mga, alam mo, makakapansin naman yan, yung mga talagang matatagal na naiyos na eh. Na sa panahon kasi ngayon, systemized na eh. Systemized na Correct. ang takbo ng 6 na IHOS del Nazareno. At yan nga, napakalaking tulong nung nagkaroon ng HDN Affairs. Yes. Tsaka nakakatuwa rin kasi, mas lalong lumalabas yung tunay na, alam mo yung pagmimisyon ng Ios del Nazareno, na tayo bilang isang Ios, bilang lingkod, tayo sumasalamin sa wangis ng mahal na Jesus Nazareno na naibabahagi natin sa ating mga kadeboto na nakikita sa ating mga ginagawa. Yes. Na hindi lang kada Friday, Sunday, translasyon, tayo nakikita. Pero tulad itong ginagawa natin, di ba? Nababahagi natin yung mga nais ng ating mahal na Jesus Nazareno sa bawat isa. Siguro, tama. Ang nagiging guide, ang stand ng opisina talaga is to guide, gabayan, at patnubayan pa natin ang bawat isa. Yung, to remind lang, teka lang, parang magtatapik sa'yo. May tatapik, no? May tatapik na ito yung gawin natin para maisaayos natin ito unti-unti. Aside dun sa, kasi kanina yun nga, napag-usapan natin yung pinakamabibigat na responsibilidad, no? Yung possible challenges, ano pa yung mga possible na challenges na kakaharapin niyo po sa pagli-lead ng isang napakalaking organisasyon? Actually, I see it as a backbone. Backbone ng Quiapo. Kasi ang IHOS, no, technically, kahit di naman sila magpa-member, that composes all the devotees. No? So, ano po tingin niyo yung magiging hamon pa habang nariyan po kayo? Siguro yung lagi niyong nababanggit kanina, pinaka-challenge talaga sa akin, pag sinasabihan ako ng, ito na yung nakasanayan namin. Ito na yung nakasanayan namin. Pero yun yung challenge talaga. Yung sinasabihan ka na wala naman yan dati. No. Wala namang dati. So yun yung para sa akin, challenge talaga. Pero, hindi naman dahil sa, doon ako natutuwa, pag na-challenge ako, anong gagawin ko sa mga taong yun, sa mga nagsasabi nun? Kasi technically, brother, ang tingin sa akin sa office, dito sa Quiapo, masungit talaga yung dating sa akin. Yes. Takot. Oo Parang naman. sobrang, pag nagdalakad ako sa baba, parang yun lagi sinasabi sa akin, takot sila sa umakit sa opisina. Pag Actually, sinasabi ako, noong una, tawag ka na sa OTIP, parang sabihin nila, yun, palagot ko kay Sir OTIP, Oo. punto yung Sir OTIP. Oo nga, nagtataka rin ako. Parang takot sila. yun na. Ano yan? Pero pag kinausap naman kita, kamusta ka? Di mo pa nga rin nung na-accept sa Facebook, accept kita mamaya. Okay. Oo. Hindi, totoo yan. Lagi alam niya sa hallway. Pagka papasok siya sa Pero yun nga, pero minsan, nakikipagkwentuhan ako, kwentuhan talaga, hindi naman pagkwentuhan. Mahilig akong makinig ng kwento. Ano ako dyan? Yun Agree talaga ako ako. dyan. Kasi Agree doon ako dyan. natututo minsan. Kasi dati, ang mindset ng IOS, tulad ng sabi ni Brother Otep, pag pinatawag ka sa second floor sa opisina, either memo or suspension. Ayan yan. Yan lagi yung nasa isip nila. Oo, yun yung nasa isip nila. Nasa isip nila. Sa sermonan ka daw. That was before. Pero nakakatuwa lang May ngayon. mga ka palang Pero iniisip, nakakatuwa lang ngayon. Pag bumalik ka sa second floor, Binabawi, Iba. iba na. Iba pala. Iba na. Revealed up, Siyempre. Siyempre. Pero nabago lahat yun. Yun yung challenges. Kasi nung nakita na nilang, may direction pala talaga. May kailangan sundin. When did you feel that it is okay na? Parang yan. When did you feel na happy na? Ano yung pinakamasayang part nung nagsaserve ka na as leader po nung IHOS? Yung napapansin ko na nagkakaroon ako ng poste.
May mga pumupost ng iOS. Ibig sabihin, meron ng mga nagiging OTEP na rin. Na yung pwede mo nang iwan yung isang Okay. community. May na-develop. May na-develop ng ihos. Kumbaga, may leader ka na pwede Yes, pagdiwalaan. may na-identify. Maliban po sa Procom, yung ating head lay, vice head lay, Amen. secretary, barangay chairman, nakaka-develop tayo ng mga ihos pa na kaya ng, sinasabi ko yung poste kasi is yung tipong, kunyari po ito, pwede ko nang iwan. Gagana yan kasi andyan naman ang ating coordinator ng media, si Jacob. Aandar yung podcast kahit hindi na ako. Aandar ang Dalaw Nazareno orientation Ba kayo, no? kahit hindi Paano na yung ako. merienda natin pag ganito? Ayun. So, tanong niyo po sa coordinator. Mamaya. Ay, Hindi. Yung media coordinator. Kinuha niya na talaga. So masasabi galing. kong successful yung isang opisina pag ito'y napapatakbo na ng kusa ng mga volunteers din. Ako naniniwala ako ron. Kasi alam nyo, dati, pag meron mga seminar, Dalaw Nazareno orientation, tapos sasabay ng Balangay visitation, may ushering seminar, si Brother Otep, kung pwede lang niya mag-transform, alam mo yung dumami, para atinan niya lahat, gagawin niya Gagawin eh. ko yun. Pero Nagkataon yung ako yung ako yung information sa lahat. Sa isang araw, brother, hindi ako nagbibiro. 6 na talk, tuloy-tuloy yun, non-stop. 6 isa-isang araw. Every Sunday, dumating sa point na marami na yung, mababa na yung 2-3, maximum mo yung 6. Na formation talk yun Grabe. Wala pa doon yung mga meetings mo sa mga coordinatorship. Tapos may makakasalubong ka pa na. Naano ko, yung lalamunan ko talaga. Tapos Sobra. hindi pa Totoo rin yun. kasama yung makakasalubong mo sa baba. Sir Otep, pwede po kayo makausap. Wala pa yun, no? Wala Ay, speaking by experience ata to. Wala. Tapos ano yung mukha? Malungkot ba? Inakanguso. Wala pa rin yung may complaint. Sir, hindi po makapunta sa ano. pasensya na kayo, sir. Ganun Tapos ka. pati mga complaints sa akin din. Sir Otep. Yeah. Pinaka nakakatawa. Experience. Pinaka nakakatawang Oh, encounter. Baka may na-experience ka. Madami eh. Isa, pinaka, Ay, wait. I-ano natin, medyo i-rephrase natin yung tanong. Nakakatawa saan ba? Sa ano niya bilang siya Bilang head leader- or bilang head experience na. sa ihos? Bilang head Siguro experience sa iOS. Okay. In general. Serious kasi, sinasanay ko silang maging independent. Sinusubukan ko silang maging speaker. So, sinubukan ko sa mga headlight. Nakakatawa ako pag yung on the spot ko sila. Tapos, Magsasalita. alam ko na yung reaction yun. Tulog oh. Bulgot ako. Hindi mo yun. Okay, tawagin po natin siya para magbigay po ng, Doon sa ng tayo. opening talk. Doon sa tayo. Mahilig kasi ako mag on the spot. Tapos yun talagang manginginig sila na, pero along the way, pwede mo nang iwan, natututunan na. Kasi naalala ko, may ginagawa kong pray, mag-opening prayer. Nagulat ako sa ius na to kasi pag opening prayer niya, yung prayer niya, kabisado niya, kinabisado niya yung parang kinabisado niya. Kaya tuwing pag mag-pray siya, mag-post siya ng mga, hindi, 1 seconds. Mga 1 minute. Lord, tapos ikaw, mag-aabang ka. Anong Tapos na ba? Tapos kinabisado niya yung dasal. Sapakot niya sa akin. Pero alam niyo, yung ius na to, worship committee na siya. Wow! No? So, Ang galing. grabe si Wilson. Grabe si Wilson. Shout out sa'yo, Brother Natutuwa ako Wilson. sa kanya kasi pag pinag-pray ko siya ngayon, ramdam mo na yung galing na sa puso, hindi galing sa isip. Tsaka yan yung isa sa mga gagandang bagay na ginagawa sa atin ng IOS de Nazareno Affairs is yung unlike sa ibang organization sa labas. Ano yan yung mga members inayaan lang nila na mag-express ng mga skills nila ano. Pero dito kasi sa IOS del Nazareno Affairs talagang pinupush nila Sir Otep yung pag may na-identify sila na may talento sa ganito, may skills to sa ganito. Kailangan mong ilang ilabas yan, kailangan mong ihasain yan para ma-develop. Yan din yung challenge pala. Maraming talented na ihos. Yes. Pero ang challenge ko, unang hinahanap ko talaga, yung committed. Kaya mag-commit. Hindi. Totoo naman. Kasi kahit gaano kagaling yung meron yung isang ihos, Kung hindi ka kung hindi niya kaya mag-commit, baliwala. Okay. Sa ngayon po, sige may mga trabaho kasi, may pamilya, ilan-ilan pa lang po yung kayang mag-commit sa opisina. Kasi itong iOS, volunteer lahat to ha. Volunteerism Oo, to. para sa kalaman natin mga kadiboto, lahat to volunteer. Yes. Pero kasi, yung pinag-uusapan niyo po isang magandang bagay as church volunteer din na bukod sa nakikita niyo,
kung ano yung nakakaya nila is napo-pursue nyo pa silang ma-explore yung sarili nila. Kasi Yes. alam nyo, yung public speaking ko, hindi lang siya pang simbahan. Nagagamit ko siya sa isang bagay. So, sa ibang bagay. So, mga kadeboto, mga ka-i-hostel Nazareno, no, wag po kayong matakot. Subukan yung lahat ng mga bagay na pwede pong mag-lead sa inyo para At mas makatulong sa iba. tumutulong ang simbahan na mag-identify ng mga projects, mga programs na makapagpalabas pa ng talento ng isang kasi ano ihos ang o ating volunteers. simbahan, ng ating mga kaparian, tulad ng sinabi ni Brother Otep, Ah. pag nakita, may potensyal ang isang IOS at talagang sinusuportahan. Ako ilang beses na ako napaatinan ako ng isang Mga convention. Yan. Wow. Oo, pinatin ako ng Serbiam. Yes. Kaya doon nakikita ko na ako naman di rin pinababayaan tayo ng Amen. HDN. Amen. Once na makita na may potential naman tayo eh. Mm. Doon na nakakatuwa yun. Zumba rin, di ba? Pinatin ka rin ni Sir Otto. Zumba! Si Sir Kenneth yun. Si Sir Kenneth. Yun lang. Integral. Yun nga lang ang challenge din. Sa sobrang dami nila, paano mo ma-identify? Yun yung challenge din. Sa dami nila, paano malaman sino yung kaya mag-commit? Pero kasi ang commitment kasi parang ano rin, willpower mo na yun. Yes. I-choice mo siya. Pero yun nga, parang panawagan na rin natin sa kanila, if you have the capacity, maybe you should try. Lapit na kayo. Oo. Hindi na yun para ano, malay nyo, di ba? Iba naman ang mag-host dito. Yes, Yes. darating Oo ang naman. panahon. Darating. Uy, teka lang. Teka lang. Kaya Nakalagay naman na pala. empowerment, pero wag muna ako. Pero yan ang laging binabangit ni Father Jade sa atin. Yeah. Nung unang bagong-bago sa Quiapo Church, lagi niya binabanggit yan, lay empowerment. Grabe. Kaya ganoon na rin ako pursige na makapag-identify. Ang term ko kasi poste. Na kaya kong iposte sa bawat opisina, sa bawat task na bibigay. Kasi masabi kong successful ng HDN Affairs Office kapag ito ay napapatakbo na ng Ng iba mismong volunteers ng Wow. opisina. Pero compare before, nung una kong umaakyat dyan sa opisina, malaki na yung improvement. Yung mga nagawang programa, marami na. Dati nga wala namang worship committee. Wala namang yung mga Bible Prayer sharing. life, madaming committees na. Pero ang challenge kasi ako sa ganito, brother. Yes. Parang sabi nila, para sa akin kasi, kung gusto mong matuto ng boxing ang isang tao, ilagay mo sa arena. Kung gusto mong mag-swimming, palangin mo sa swimming. So para sa akin, kung gusto kung ano ang vision ko sa IOS Dan Nazareno, dapat i-provide yun. Kung kailangan ng prayer room, i-prayer room natin. Kung kailangan ng magandang set ng meeting place, bigyan natin. Para mas mailabas pa kung ano yung dapat mailabas yung potential ng isang volunteers. Ganon din kasuporta ang ating opisina. Na, tulad niyan ni Brother Otep, talagang pag nakita niya talagang ikaw gusto mo at makita niya may potential ka, mag-i-invest ng time yan sa'yo. Para lang mailabas yung potential mo. Grabing investment, no? Sabi nga, Oo, di ba? time? Time, Oo. lahat. Effort. Talent. Talent. Kailangan Di ba yan, sabi nga, parte yan. sabi mo nga kanina, may pakialamang HDN Affairs. May care. May care talaga. Speaking of care, isa din sa mga programa natin ng IOS Darderna sa ano ba yan? Lagi na ako nabubulot. Good morning, Father Jacob! HDN Affairs. Brother JP. Yan sa mga programa. Naalala ko kasi yung programa. Sorry na. Ang IOS Sympathy, Sir Tama. Ayun. Maraming programa talaga, brother. Yeah. Sobra. At dahil Nabubulol na ako, masaya naman po talagang maging ihos, no? May prayer life, may formation, meron ang dami yung project, may mga outreach, may mga ginagawa pa kayong apostolate, no? Yes. Sobra. Curious ako kung halimbawa lang for the script sake, sa script sake kaya. Pero halimbawa ako, may interest ako na gusto ko maging ihos. Paano? Lapit ka lang po sa akin, bibigyan kita ng PDS. Ayan. PGA. PDS? Pang-gobyerno yun ah. Hindi, PDS ano yun? Personal data sheet. PDS na isa. Sa kanya. Ngayon lapit ka sa akin. Magkaiba ba kayo? Okay ba kami? Okay, Oo. kami. Ang objective naman dito, syempre hindi lang Open-minded ka ba? open-minded ka ba? Networking pala ito. Nagulat ako. Kaya kita magkape. May sabon na ulit. pero
seriously asking, sino po yung mga qualified na pwedeng sumali po sa EOS? Any, kung Si- Alpon, Sige. Si Brother Otep na ngayaan natin Yeah. sunod. Depende sa age din. Sisimula sa age. So iba-iba Yes, yung age. iba-iba rin ang May range ng standards age, talaga yes. sila. Pero anyone, basta... Pwedeng lumapit sa opisina ng EOS del Nazareno office. Kung ikaw ay kabataan, age 9 hanggang 20, Yes. pasok ka pa sa EOS kabataan. Iba Okay. po ang formation na yan. Iba po ang Okay. kanilang pagdadaan ng formation. Kapag ikaw naman po ay 21 and above, yun, ang tawag nila is EOS senior. Nasa EOS level ka na. No? Pwede ka na. Pero may pagdadaanan pa ding mga seminars. Magsisimula yan sa pag-fill up ng isang personal data sheet. Pero, PDA. hihingan ka ng intention letter. Bukod doon, meron pa po bang mga requirements? Wala. Hindi. Doon gagana. So, magsisimula ito sa intention letter mo na gusto mo talagang May mag-volunteer. letter of intent. Madalas, kung may kilala kang ihos, ganun nangyayari. Kaibigan ko siya, doon ako sa Iapon. Pero pag talagang walk-in ka, na wala ka talagang kilala sa Quiapo Church, punta ka sa ESDN office. Papasa ka ng intention letter, papirmahin ka po ng PDS. Andun na po yung requirements. Wow. Kasama na doon. Okay. Tapos after nun, dadaan ka ng interview. Ano po yung requirements? Okay lang para... Normally, simple lang yung Birth birth certificate, certificate, kung baptismal, pagkasal ka naman, syempre, marriage certificate, yun lang naman. Kumpil. Kumpil. Kumpil, Yan. Okay. At ang maganda naman dito, kahit wala ka po nun, tatanggapin ka. Yes. Ay, ang galing. Yes, kasi ang challenge naman natin, dahil nag-join ka sa organization, kailangan mo makumpilan. Kailangan mong mabinyagan. Kailangan mong ka magpakasal. Gaano katagal po yung recruitment process? May months din yan eh. Nag-i-start po ng October. Ang starting Ang start po niyan is After 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 Festa. Festa. February start na February. ulit yan. Tapos paano po, bukod sa formation, meron pa po ba kayong mga ginagawang iba? May immersion Opo. po ba sila? Or... Tawag namin is ushering seminar. Normally 5 Saturdays yun. Minsan sinashortcut ng 1 whole day or half day. Tapos meron sinatawag silang 60 hours Yes. na kailangan mo ma-fulfill. Parang fast OJT. track. Ay, okay. Parang OJT siya na mag-60 hours ka doon sa ushering. Pag na-fulfill mo yun, ibig sabihin, nakumpleto mo yung requirements namin, mag-undergo ka ngayon ng seminar ulit. Tapos, aabot tayo. Doon ka na magkakaroon ng control ID. Control wow. number. Yung sir, yung full pledge. Wow! Oo, mag-full Full pledge. Pero higit sa lahat, ang requirements dyan, dapat Oh, handa ka. no. Yes. Yun Sa pasok. pagyakap ng Yun yung mission. pasok dun sa sunod na itatanong ko. Parang, papaano bilang ano yung ine-expect nyo sa akin as member? Kasali na ako, dapat handa ako, Yes. dapat maging ready ako sa mga possibilities ng pagiging member. Ano pa yung tingin nyo? Ako, dapat syempre, unang-una, magkaroon yung katulad ng binanggit ni Sir Otep kanina, yung commitment. ako? Oh. Yun naman talaga lang eh. Doon lang babaksak yan. At the end of the day, kahit saan namang grupo ka Yes, sumali. totoo. Yan naman ang unang-unang hahanapin natin dyan. Or titignan natin is yung commitment. Yung kung mag-aaksaya ka. Mag-uubos ka ng oras. Maglalaan ka talaga ng time. Ay, parehas lang pala yun. Yes. Good morning, yung commitment. Yun nga. Kasasama sa liwanag. Ayun. Hindi, syempre, yung nga sabi ni Brother Jacob, syempre dapat yung ginagawa mo yung pag-join sa EOS, hindi dahil sinama ka ng kaibigan mo, na-curious ka dahil sa translasyon, pero dapat ito ginagawa mo by heart. Yes. Ayan. Yung calling nga. Sasabi nga, di ba, yung dapat alam mo sa sarili mo, yung deepest why. Yung pinakamalalim mong dahilan. para mo siya gagawin. Ayan na. Umiinit na. Ayan. Ako, bago tayo magtapos, ay tinapos na agad. Hindi no? ba tayo tatapos? Ano lang, gusto ko lang din ako una, gusto ko magpasalamat kasi nandun ako sa part ng na-immerse po ako sa idea ng EOS. No, kasi for the several time na nanonood ako sa TV, research lang naman, kay Prof. Shaw, no? Meron akong dalawang mensaheng hihingin, no? Pwedeng si Brother Otep bilang tagapamuno, no? Ano po yung message niyo doon sa mga tao na gustong sumali bilang ihos? Oo, siguro bilang ihos na muna, no, later on yung mga balangay. How would you encourage them na sumali? Na halimbawa ako hindi ako member, na sumali po sa inyong grupo at maging bahagi po ng pagiging ihos del Nazareno. Siguro sa akin, itong organization, itong EOS del Nazareno,
part ng proseso. Mhm. No, part ng process na para ikaw, kung nais mo yakapin yung misyon ng ating mahal na Jesus Nazareno bilang tagasunod, ito yung isang pamamaraan o isang way para token. Paano ba? Parang maging daan mo, maging tool mo sa pagmimisyon through Ios del Nazareno. Amen. Kasi ito yung ano mo Di ba minsan kasi bilang ordinary na tao, ang hirap Yeah. Ang hirap bilang sa ordinaryo. Not like pag meron kang organisasyon, especially sa loob ng simbahan, na pwede mong sandalan, na pwede kang tulungan sa pag-i-spread ng pagmimisyon. Kumbaga, you need to have a circle Yes. to be formed, no? Yes. Oo. Kaya yun din isang function ng IOS at pinaka higit sa lahat for me as experience ko, malaki ang naging tulong sa akin ng organisasyon ng IOS del Nazareno upang parang mas lalo kong makilala ang ating mahal na Jesus Nazareno. Mas lalo lumalim yung pagdedebosyon ko sa Kanya at maintindihan ko, malaman ko kung ano talaga yung purpose ko. Amen. Ayun ang importante. Yung purpose ko, minsan tatanungin ko sa sarili ko na hindi pa ako IOS. Yeah. Lord, ano bang purpose mo sa akin? Ano ba mission na ano sa akin? Hanggang siguro ito na yung ano ko, ipagkakataon through Ios del Nazareno. Nagagawa ko na kahit papaano. Sa ganitong pamamaraan, naging evangelist ako. So bilang evangelist, nakakapagbigay ako ng formation, nakakapag-talk ako. Amen. So, Siguro through HDN din yung support group, no? Yes. Okay ka ng support group Oh. na mga ius. Parang yung mga, magkukumpare. Yes. Minsan, mga anak nila, nagiging ninong na nila, Yes. kasama nila sa iho. Tsaka maganda rin to kasi, yung pamilya mo, pwede mong dalhin dito. In a way na buong pamilya na kayo nagsuserve na. Diba? Ayun yung nagiging bond ng family. Kaya mas lalo kayong magiging strong. As, diba? So, di ba sabi nga natin, ang pagiging IOS kasi hindi lang naman yan pagsuot natin yung uniform natin. Hindi lang yan pagka Friday and Sunday nandito tayo. Yes. Kahit ba rin natin to. Pag uwi natin sa bahay, kahit ano man suot natin, IOS ka pa rin dapat. Kahit di natin suot yung ID. Oo. Nabalik pa rin Ay, balik Si din. Sir Francis Oo. Ikaw, Sir Otep. Tulad na sabi ni Brother Adrian, How would you encourage people na mag-join? mag-join sa iyo. Parang kasi ang ihos, alam na ng lahat, pero wala pang nagiging panawagan sa kanila na, uy, sali kayo. Pero paano natin sila mas maihikayat? Bukod dun sa good words, sa kind words po ni brother. Kayo Parang sa akin kasi, ang Ios del Nazareno, very unique group ng simbahan. Ito yung organization na kayang abutin ang pinakamababa sa lipunan. Kaya niyang gawing membro ng simbahan ang isang ordinaryong deboto. po. Amen. No? Kayang-kaya niyang abutin. Ito yung naging unique sa Quiapo, kina Nazareno. Kaya niyang pasukin yung mga kalye. Kaya niyang pasukin yung pinaka-simpleng tao Amen. na isang Katoliko na gustong yakapin ang Nazareno. Ito yung unique na para sa akin, yun yung challenge. Paano ko mapapakilala ang Nazareno? Wow. Kasi para sa akin, sa tagal ko sa HDN, sa 2 taon ko, nalaman ko ang Ios del Nazareno. May 2 bagay yan. Isang Ios na nag-Ios kasi gustong magpasalamat sa Diyos. Isang Ios kasi meron siyang dasal sa Diyos. Meron siyang hinihiling sa Diyos. Kaya siya nag-Ihos. Gusto niya maging volunteer. Amen. At hindi to kailangan ng qualification na dapat magaling ka magbasa. Dapat magaling ka mag-handle ng pera. Hindi. Yayakapin niya lahat. Wala kaming qualification na dapat ito na pagdaanan mo. Anong estado mo sa buhay, yayakapin ng Nazareno. Yun lang. Kailangan, mas lamang po yung nagpapasalamat kaya gustong maglingkod sa Nazareno. Amen. Yun lang. Kailangan yung ma-clear natin ano ba yung desire ko talaga. Dapat malinis yung intention. Maging malinaw sa'yo yung papasukin mo. Yung intention na gusto kong mag-serve kasi ang dami-daming biyayang binigay ng Diyos sa akin. Gusto kong mag-serve, gusto kong magpasalamat kay Nazareno kasi ang daming binigay niya sa aking blessings. Pero andun yung
other side na may pinagdadaanan ka ba ngayon? Meron ka bang problemang gusto mong marinig ng Diyos? Pagsilbihan mo siya. Mag-serve ka sa Kanya. Ilig mo sa Kanya lahat yun. Ilapit mo sa Kanya lahat yun. Kasi alam ko, pag nag-say yes ka kay Nazareno, ibibigay niya yung dasal mo. At walang imposible kasi may himalang mangyayari sa puso mo. Kaya, kung ikaw isang deboto, ikaw ay isang hindi mo pa kilala ang Nazareno, siguro kilalanin mo siya. Huwag mong pilitin sarili mo. Hintayin mong tawagin ka niya. Sa papaanong paraan? Kailangan bang may maranasan kang hindi maganda? So ngayon, kung makaka-receive ka ng blessings, naramdaman mong mayroong blessings na dumating sa buhay mo, nakaramdam ka ng pasasalamat sa Diyos, ipakita natin yun sa pagkilos. Magpasalamat tayo. Ngayon, kung dumating naman na marami kang problema ngayon sa mga oras na to, lapit ka lang din. Tutulungan ka niya. Hindi yung imahe, kundi yung pananampalatayang meron ka. Amen. Tutulungan po yan ng Iyos del Nazareno spirituality na mas mapalalim pa at tulungan kang gabayan at patnubayan ka sa papasukin mo ngayon. Mahirap po ang maging Iyos del Nazareno. I agree. Dadami yung bigat na darating sa'yo. Dadami yung problema lalo. Pero yun yung magpupurify sa'yo. Kung magtatagal ka ba, mag-i-stay ka ba, o hindi mo babibitawan yung krus na bibigay sa'yo ng Diyos. I invite everyone na maging deboto. Ako naniniwala ka doon. Kahit nasaan ka, estado ng buhay mo, huwag kang mahiya. Kahit punong-puno ng tattoo yung katawan mo, tatanggapin ka ng Nazareno. Yun. Para sa akin, purify. Pag-pray mo, i-discern natin, ano ba talaga yung laman ng puso ko? Papasalamat ba yan? May dasal ka ba? Lapit ka lang. May gagabayan ka. Ang Iyos del Nazareno is just a window. Para siyang pintuan na papapasukin ka ng simbahan. It's up to you. It's up to you sa mo gusto mag-serve. Sa paanong paraan. Kung anong biyayang binigay sa'yo ng Diyos. Ako, HRM ako dati. Bar and restaurant. Pero andito ako ngayon, nagmi-mission. Hindi na natapos doon sa hanggang di ko lang ako. Meron pa yan. No? Pagsilbihan mo ang Diyos, ang Jesus Nazareno. Grabe. Yun po sa akin. Naiyak ako. Lahat tayo nandito. Lahat tayo sugatan. Iyak ako. Yes. Lahat tayo may dasal. Yes. At itong ginagawa natin, binabalik lang natin lahat sa Nazareno. At iparamdam natin sa mga deboto kung gaano kabait ang Diyos Amen. na gagawin ng lahat sakripisyo para lang ihatid itong podcast na to. Oo. No? Naniniwala ako na aabot to sa lahat. No? Yung effort na binibigay po ng programang ito, grabe po talaga. Kung malalaman lang. Pero, sabi ko nga nag-say yes kayo dito, di ba? Nag-say yes kayo dito. Ba, atas ka pa ba? Di na. Laban na tayo. Pagsilbihan natin siya. Tsaka hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na una maging Iyos del Nazareno. Isipin mo, ilang milyon ng mga deboto. Pero di ba, pag ikaw nabigyan ng pagkakataon at naramdaman mo na yung calling na yan, siguro hindi man magiging isang Iyos, marahil sa ibang, di ba, simbahan. No. Dahil at the end of the day, ang pinagsisilbihan mo rito ay ang ating mahal na Jesus Nazareno. Amen. Amen. Hindi lang pinagsisilbihan, kundi ito yung daan mo para masundan mo yung yapak ng ating mahal na Jesus Nazareno. Para tawagin. Pero diba sabi nila, paano nga ba mo masasabi na isa kang Kristiyano? Amen. Diba? Ano ba ibig sabihin na pagiging isang Kristiyano? Tagasunod ni Kristo. So, for us bilang Iyos del Nazareno, ito yung nakita naming pamamaraan o ito yung foundation or yung grupo na aming nilapitan para ma-fulfill namin yung goal or dream namin individually na magkaroon ng tamang relasyon sa ating mahal na Jesus. Anong balo ngayon pumasok sa isip ko? No? Baka lang ngayon sa moment na to may nakikinig na paano ba ako makakabalik ng simbahan? Oh. Paano ba ako makakabalik ng simbahan? Paano ba ako makakapag-serve ng simbahan? Ano bang pwedeng options? Ito na yun. Kasi maaaring siguro hindi ka tanggap dahil takot ka na malaman kung sino ka. May nagdaanan kang hindi maganda sa community. Ito yun. Ito yung hindi ka husgahan. Yes. Hindi ka titignan kung anong past mo. Amen. Kung ito takot ka magsimba na ulit,
magtiwala ulit, no? Yun nga laging last option ng Nazareno. Bukas ang simbahan ng Quiapo 24 hours. Hindi nagsasarado kasi tinatanggap niya kahit sino, kahit anong sekta mo. The last resort. Pinaka-last resort. Ako, to be honest, no, nung namatay ang tatay ko, kaya yung profile picture ko is yung altar. Oh. Ito, dito ako pumunta. Isa lang, pinaka-last resort ko siya. Wala akong ibang pinuntahan, dumiretso ako dito. Kaya yung profile picture ko sa Facebook, altar yun ng Quiapo. Yun yung moment na yung tatay ko sinama niya. Pero, masaya ako. Yun yung pinaka-last resort talaga. Pinaka-last button mo. I will serve you, Lord. I will serve you. Walang-wala na ako. I will serve you. At yun lahat lang kung bakit may ang dami-daming volunteers ng Quiapo. Kasi may himalang binibigay Na ang Nazareno sa breakdown nga ako sa pero bago ko i-share yung akin, no, tapusin na natin no, sa naka-highlight. No? Siguro para lagumin yung ating mga pinag-usapan, no, we will describe one word or hashtag to describe Hijos del Nazareno. Ako, simulan ko. Okay lang, simulan. Sige lang, sir. Siguro, for most encounters po sa inyo, Brother Otep, brothers, I'm hashtag amused. No? Pwede yung sabihin, bakit? Sige, go. From the last time na pumunta kasi ako dito, hindi ko binanggit yun na naghihingalo ang nanay ko. Yes. The following days noon, tinubo na siya. Oo. Tapos naapektuhan na sa sinasabi ni Brother Otep kasi yun yung eksaktong ginawa ko. Meron parang isang gospel na I would sacrifice my loved ones to serve God. Kasi sa lahat, Yes. on top of everything, it is all God. No? So, awa ng Diyos, no? Ngayon, wala nang nakakabit sa kanya. Nakakatano na siya. Amen. And I'm really amused with you people because for those times, no, syempre, ang hirap na i-compose ang sarili, may mga judgment, no? Minsan may mga nanay nga, ito mabanggit ko lang kahit sa mga dalon na sa iniiwas nila yung anak nila dun sa nagbabantay kasi ang daming tato, di ba? sobra. Pero ito tayo we're serving the church even in the most painful time. Period of time. Kaya sana be amused that even though the church is painful, the church is a hospital for sinners. Hospital kasi ito maraming Yes. nasasaktan. So sana matanggap natin na kailangan nating gumaling dito. And thank you because I'm amused with you people. Kayo isang magandang ehemplo na dapat makita ng iba pang mga ihos ng Nazareno. At welcome ka rito. Oy. At welcome ka rito. Maganda Grabe. yung masahe mo. Parang sa iba massage yan. Hindi, nakakatawa lang kasi, syempre, no, bilang isang guest host, si Brother Adrian, ngayon, mas naiintindihan niya kung bakit maraming gustong pumasok bilang iyos, bakit maraming iyos na nagpapakahirap, nagpapakabilad sa araw, ulan, bagyo, nandito pa rin. Kasi ayun nga marahil yung ibang iyos na kapatid natin dyan, talagang may pinagdaraanan, pero yung paglapit sa ating mahal na Jesus Nazareno, talagang niyakap mo na yung pagmi-mission. Brother, what is your one word or hashtag? For me, one word, ito yung ginagawa kong module dito sa ating ihos. Siguro yung tahak. Yung tahak. Tahak. Kasi bilang isang iyos o bilang isang individual, nais ko talagang dream ko Dream ko yung Kasi syempre ako, marami akong pagkakamali pa rin na nagagawa sa buhay. Hindi naman, pero pinagsusumikapan ko, hinihingi ko ang grasya, awa ng ating mahal na Jesus Nazareno, na yung tahak, masundan ko yung tahak ng, yung landas niya. Yung landas ng ating mahal na Jesus Nazareno. Kaya pinagsusumikapan ko talaga yung ginawa namin ni Brother Otep na sinimulan na namin yung module na tahak nga. Amen. Sana matapos na namin. Matahak nyo na. Para matahak na. Oo. Matahak na. Dahil ako, hanggat kaya, kasi dream ko rin to
no, na hindi lang makapaglingkod sa ating mahal na Jesus Nazareno, kundi makapaglingkod din sa kapwa ko, lingkod simbahan, na gusto ko kasi maramdaman nila yung nararamdaman kong yung makatagpo ko yung mahal na Jesus Nazareno. Yung fire. Yun oo. Kasi diba, tulad nga sabi ni Brother Adrian, sorry, medyo napapahaba. Share ko na lang din. Marami kasi tayo na pagdadaanan sa buhay. Oh. Marahil di tayo masyadong vocal. Marahil, di ba? Di natin ito nasasabi. Di mo naman kailangan banggitin lahat di kami lahat, no? Oo. Pero yung isang talagang biyaya na naramdaman ko during that time is yung naramdaman ko yung presensya niya. Amen. Kaya yun yung gusto kong ibahagi sa iba. Kaya pinagsusumikapan ko hanggat kaya pa magawa na makapag-mission, gagawin ko talaga. Amen. Dahil niyakap mo na eh. Kaya sa ating mga, siguro to last, sa ating mga kapwa ko lingkod, nandito na tayo, mga brother. Nakapasok na tayo sa loob ng simbahan. Nakapasok na tayo sa mahal na Jesus Nazareno. Yakapin na natin. Amen. Sundan na natin yung tahak ng ating mahal na Jesus Yes. Nazareno. Kayo po, Brother Jacob. Ako, one word, sacrifice. Wow. Sacrifice kasi basic. Lahat naman tayo nagsasakripisyo dito bilang isang lingkod. Sa akin personally, marami na akong sinacrifice na opportunity sa buhay ko sa labas ng simbahan na ipinagpalit ko. Huwag turn down ko yung mga opportunity na yun. Kasi alam ko na pag rinab ko yun, makaka-apekto ko. Kumbaga yung time ko sa paglilingkod, makaka-apekto. Mabawasan. Amen. So, ko yun, sabi ko nga sa sarili ko, whatever it takes, bibitawan ko yan kasi hindi ko pagpapalit yung etong ginagawa ko. Kasi unang-una, dito po sa pagiging Ios del Nazareno, unang-una dito ko nakita yung sinasabi na nating peace of mind. Tsaka masayang-masaya po ako sa ginagawa ko. Kahit, sabi nga ni Sir Otep kanina, dadagsain ka ng problema rito, ng mga pagsubok. Napakasaya dito ko naramdaman yung iba yung joy. Kahit sinasabi natin na pagod tayo minsan dito palagi. Puyat. Sabi nga natin, mapagod na tayo. Basta para sa Poong Nazareno. Okay. Amen. Amen. Ganun lang. Grabe. Ay, gusto kong palakpakan na nakatayo. Hindi, joke lang. Yun lang. Hindi, yun naman. Ikaw, Brother Otep. Ay, ang ganda, grabe. Ay, wala pa pala. Sorry. Ako lang Tumahaba ito makikinig. Hindi, lang. Mensahe ko sa lahat ng Ios del Nazareno. Yes. Lahat ng Ios del Nazareno, ihos, kababaihan, kabataan, at ang mga balangay. Maraming salamat sa pag-say yes kay Nazareno. Salamat sa pagbibigay ng sacrifice. Salamat sa lahat ng sakripisyo yung binibigay nyo at yung handa kayong tanggapin lahat ng pagsubok na ibibigay niya. No? Na patuloy, nag-serve kayo sa simbahan. Maraming salamat po na nandiyan kayo para nagpapatunay kayo na buhay ang simbahan. Amen. Nagpapatuloy kayo na buhay ang Diyos. Kaya, Ios del Nazareno, tara, yan na. Nilagay mo yan eh. Hindi, gawin natin. So, yun lang. Hindi, ako na lang. Ako, buhay na buhay ang Diyos sa bawat araw. Buhay na buhay ang Diyos sa bawat desisyon na gagawin natin. At dapat alam mo yun na buhay ang Diyos. Amen. No? Yun lang yun. Ako, naniniwala kasing buhay siya, kaya lahat gagawin ko para sa Kanya. Kaya, yun. Huwag kayong masyadong, let's be attached with the image. Pero let's know that without the image, there's a God living in our And lives. the God beyond the image. Amen. Yan, tama. Yan. At the image. Yun. Maraming salamat po sa pag-imbita sa akin. Finally. No? Ang guest yung nagpasalamat. Kung mapapansin Sorry. nyo talaga, lagi binabanggit yung pangalan ko, pero masaya akong naging parte mismo ng totoong kwentuhan na may camera na. Yeah. Iba pala yun. Iba pala yung Oo nga kwentuhan eh. natin. Na Dati walang kasi, camera. pag nagkukwentuhan kami yan, kape, tsaka biskwit. Yun na yun. Tsaka lamay. Hindi. Wala. Hindi kasi pare Biskwit, talaga yun eh. kape, iikot ng 3 oras yun. Ay, gra. Nausap. Kape lang? Ha? Kape lang? Oo, kasi Mahalo yun? Wala. Oo. Kasi alam mo, ba't tumatagal ang usapan ng ganun katagal? At hindi kami bumibitaw. Dahil ang mahal na Jesus Nazareno ang pinag-uusapan. Ah. Doon umiikot. Pero mas sobrang thankful ako na
umabot tayo sa season, nasa End. episode 10 na ba ito? 11, no? akala ko- Maraming salamat. Episode 11 daw. Thank you, Kuya. Akala ko sabi ni Adrian. Brother Otep, nagpapasalamat siya dahil umabot tayo sa episode 10 p.m. Akala ko nagpapasalamat siya dahil umabot tayo Sorry. ng 12:09 a.m. Sorry. Una, humingi po ang dispensa. Hindi, joke lang. Joke lang. wala. Okay. Toast muna tayo, toast muna. Toast. Toast muna. Wala na. Oy, libre na ba to? Iwi ka na to. Oo, toast muna tayo dyan. Joke lang. Ayun. Wala naman eh, sorry. Correct. Oo. Brother Jacob, Okay. ikaw na mag... Okay. Uy, baka may nakalagay na dito. So Wala. this has been Kadiboto Podcast kung saan ang usapan ay tungkol sa buhay at pananampalataya. Alive na ako dahil tapos na. Sa dulo! This is your host, Brother Jacob. Bye-bye! Ay, di ba? Hindi pa. This is your host, Padre Jacob. Ay, ikaw naman. Ano sabi ko? At ako naman po si Brother Adrian na nagsasabing bye-bye. Mga adiboto, salamat. Parang lasing. Di ba, adiboto, maraming salamat po sa patuloy na pagtutok sa ating podcast. No? Maraming salamat sa ating mga taga-subaybay. I-share, like, subscribe ang ating YouTube page. Comment, of down course. below. Comment down below. Mag-comment kayo dyan, no, sa mga kadiboto na may gusto ko shout out. Wag naman type amen lang ng type amen. Paganda na emoji, no? Paganda na. Ulagyan nyo naman ng comment talaga pag nakita nyo po. Meron naman, meron naman. oo. Pogi naman ng mga host. So again, mga kadiboto, maraming salamat po sa inyo. Ako nga po ulit si Brother RJ. Kita-kita po tayo ulit sa susunod na Sabado dito sa Kadiboto Podcast. Viva poong Jesus Nazareno! Viva!